Isang makasaysayang sandali ang naganap. Ito ang finals ng Epoch, ang paligsahang landas ng pinakamalakas. Ito ang walang kamatayang Diyos ng digmaan na si Lin Jai laban sa henyong Sword Saint na si Bai Li Changcheng, ang sukdulang sagupaan ng dalawang walang talong alamat. Nagtanong ang host kung ang nakakabaliw na lakas at walang sablay na kontrol ni Lin Jai ay talagang nagmula sa isang normal na manlalaro. Isang lalaking nakapulang baluti ang sumugod sa kanyang blonding kalaban. Isinigaw ng host na napakalakas niya, kaya nitong hamunin ang kalangitan. Ang lalaking ito ay si Lin Jai, kilala bilang walang kamatayang emperador ng digmaan. Ang kanyang klase ay berserker, at siya ang numero 1 mandirigma ng Epoch. Walang sablay ang kanyang kontrol. Bawat atake ay direktang tumatama sa mga masiselang bahagi. Gumalaw siya na parang isang asura mula sa impyerno. Inihayag ng sistema na nawasak na ang depensa. Ang dumidepensa ay si Bai Li Changcheng, isang level 85 na Sword Saint. Siya ang numero 1 sa Swordsman Leaderboard. Inihayag ng host na may malaking bentahe na si Jai, at wala nang paraan si Changcheng para makalaban. Delikadong bumagsak ang buhay ni Changcheng. Pinainit ng host ang mga manonood, sinasabing malapit ng matukoy ang kampiyon sa landas ng pinakamalakas. Tumayo si Jai sa ibabaw ni Changcheng. Umiti siya at sinabing nanalo siya sa pagkakataong ito. Inabot pa niya ang kanyang kamay para tulungan itong tumayo. Alam ni Changcheng na talo na siya, pero hindi niya ito matanggap. Humugot pa siya ng karagdagang lakas. Nag-ipon ng enerhiya sa isang punto bago sumambulat palabas. Sinabi ni Changcheng na kapag lumakas pa siya, mawawala ng saysay ang lahat ng pinaghirapan ni Jai. Inactivate ni Changcheng ang isang cheat system. Naniga si Jai sa kanyang nakita. Gumastos si Changcheng ng 500,000 yen para magkaroon ng super speed. Habang gulat pa rin, napagtanto ni Jai na isa itong cheat device. Nasangga niya ang unang atake, pero tinamaan siya ng sumunod. Sinabi ni Changcheng na masyadong inosente si Jai dahil naniwala itong mababago ng pagsisikap ang tadhana. Nakaramdam ng kilabot si Jai habang gumalaw ng napakabilis si Changcheng kaya halos hindi niya ito masundan. Sa isang iglap, lumitaw si Changcheng sa likuran ni Jai. Gumastos siya ng 900,000 yen para i-activate ang teleportation. Tapos gumamit siya ng one-hit kill na skill matapos magbayad ng 1,200,000 yen. Tumaos ang talim sa likuran ni Jai. Inihayag ng sistema na napatay siya ni Changcheng. Ang account ng natalo ay tuluyang buburahin at ibibigay sa nanalo ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Hindi inakala ni Jai na matatalo siya ng ganito. Tinanong niya kung bakit siya nito pinagtaksilan. Ipinilit niyang malaman kung bakit nito piniling mandaya manalo lang. Winasak nito ang pangakong minsan nilang binuo. Humingi ng tawad si Changcheng. Sinabi niyang sana ay maging magkapatid ulit sila sa kabilang buhay. Inabisuhan ng sistema si Jai na nawala na ang kanyang kwalifikasyon bilang manlalaro at nagsimulang mag-restart ang sistema. Natalo si Jai at hindi niya ito matanggap. Mula nang siya ay ipinanganak, nakabaon na siya sa pinakaibaba ng lipunan. Wala siyang magandang pinagmulan, walang pera, walang kapangyarihan, pero naniwala siyang hanggat nagtatrabaho siya ng mabuti at nananatiling walang awa, mababago niya ang lahat. Gamit ang sariling dalawang kamay, pinaghirapan niyang umakyat sa leaderboard. Isang hakbang na lang siya mula sa rurok, isang hakbang na lang mula sa trono. Itinaya niya ang kanyang buhay para rito, pero sa huli, siya ay nadurog. Naisip niyang kung makakapagsimula lang siyang muli, aakyat siya sa tuktok anuman ang maging kapalit. Inabisuhan siya ng sistema na binawi na ang lahat ng kanyang kwalifikasyon sa laro. Bigla siyang nagising na naghahabol ng hininga. Natulala siya. Sa simula, wala siyang ideya kung nasaan siya. Kamukha ito ng kanyang kwarto. Nakahiga siya sa sahig. Pumasok ang isang babaeng may pulang buhok at nagtanong kung nagko-cosplay ba siya bilang bangkay. Nakilala niya ito. Siya ang kapatid niyang babae. 3 taon na ang nakalilipas, nakoma ito pagkatapos ng isang aksidente sa sasakyan. Kung hindi ito pinanatiling buhay ng mga makina sa hindi na sana ito nakaligtas. Kaya naman ginamit niya ang lahat ng kanyang napanalunan mula sa laro para bayaran ang pagpapagamot nito. Kaya ngayon, nang makita itong nakatayo mismo sa harapan niya, hindi niya ito maunawaan. Tinanong niya kung paano itong naging maayos gayong dapat ay nasa kama ito ng ospital. Hinawakan siya nito at isinigaw sa kanilang ina na nabaliw na siya sa pagpupuyat magdamag. Sinabi nitong siya ang nakatambay sa harap ng AC para maghintay sa midnight launch ng laro. Nang marinig iyon, mabilis siyang nagtanong kung anong taon, buwan at araw na. Sinabi nito na iyon ang araw ng open beta launch ng Epoch, ika-22 ng Hunyo, 5 taon na ang nakalipas. Dito na niya tuluyang napagtanto ang lahat. Hindi ito panaginip, totoong isinilang siyang muli. Nang pagtaksilan siya ni Changcheng, wala siyang naramdaman kundi kawalan ng pag-asa. Hindi niya inaasahan na bibigyan pa siya ng tadhana ng isa pang pagkakataon. Parehong na-reset ang kanyang buhay at ang kanyang laro. Sa pagkakataong ito, isinumpa niyang tatayo siya sa pinakatuktok ng Epoch. Sa perang naipon niya mula sa 3 taong part-time na trabaho kasama ang 100,000 na inutang niya sa isang loan shark, makakabili na siya ng gaming helmet at makapagsisimulang muli. Isang vermorph ang Epoch. Sa paglipas ng panahon, nag-evolve ang laro kasabay ng mga manlalaro nito. Nag-umpisa ito ng isang malawakang pagkabaliw.
Isa itong walang hanggan at misteryosong mundo, humihila sa mga tao gamit ang napakataas na kalidad ng virtual reality nito. Sa mundong iyon, kilala siya bilang walang kamatayang Diyos ng digmaan. Gamit ang purong husay at pagsisikap, umakyat siya sa tuktok gamit lamang ang mga pangunahing kagamitan at normal na kakayahan. Pinuri ng mga manlalaro ang kanyang mechanics, at naging isa siya sa mga pinakaginagalang na pangalan sa mga ordinaryong manlalaro. Isang hakbang na lang siya para maging pinakamalakas. Pero sa huli, nagpadala ang matalik niyang kaibigan na si Chang Cheng sa kapangyarihan. Naging kalaban niya ito at pinagtaksilan siya, kaya hindi niya nakuha ang pinakahuling titulo. Naisip ni Jay kung kailan nagsimula ang pagtataksil at kung bakit ito nangyari, ngunit alam niyang wala ng silbi kung iisipin pa ito ngayon. Ang mahalaga ay ang pagkakataon sa harapan niya, at sa pagkakataong ito, wala siyang iwanang pagsisisi. Sinuot niya ang AI helmet at pumasok sa laro. Hiniling ng sistema na pumili siya ng klase para makasali sa mga manlalaro mula sa buong mundo sa paggalugad nitong malawak at hindi kilalang mundo mula pa sa simula. Pumasok ang lahat ng manlalaro na walang alam sa laro, napilitang alamin ang lahat ng mag-isa. Pero naiiba siya. Siya ay isang veterano mula sa 5 taon sa hinaharap. Mas kilala niya ang mundong ito kaysa kahit kanino, at plano niyang gamitin ang kalamangang iyon para mas mabilis na kumilos, lumakas, at manguna sa lahat. Ngayong isinilang siyang muli, mas tumibay ang kanyang determinasyon. Sa pagkakataong ito, tatapusin niya ang kanyang sinimulan. Akyat siya sa pinakatuktok ng epoch at magiging pinakamalakas sa lahat. Ay dineklara niya na nagbabalik na ang hari ng mechanical skill sa Beginner Village Plaza. Nagsimulang magbulungan ang mga tao nang makita nilang may dumaan na isang mandirigma. Hindi sila makapaniwala na may naglalaro pa rin ng class na yon, na nasa pinakailalim ng class hierarchy. May isa pang nagkomento na kahit aso ay iling sa kanya. Sumingit din ang isa pa, sinabing wala man lang siyang matinong armas pero napakayabang niyang maglakad-lakad. Akala nila wala siyang maipagmamalaki dahil wala siyang pera. Ang tinutukoy nila ay si Lin Jai, isang level 1 human warrior. Wala siyang titulo. Mayroon siyang 125 health points, walang mana, at 0/100 na rage. Ang atake niya ay 1-4 kung walang armas. Ang defense ay may base na 1, ang strength ay 5, stamina ay 5, agility ay 3, intelligence ay 1, spirit ay 1, at willpower ay 3. Naiipon ang willpower kapag nagbibigay ng damage sa ganyang estado, at kailangan ito para makagamit ng skills. Pero walang pakialam ang NC natin sa lahat ng ito, dahil may mga alam siyang siya lang ang makikinabang. 2 taon na ang nakararaan, sa ilalim ng kalangitan sa gabi kasama si Chang Cheng. Sinabi niya na kahit anong mangyari, kahit kailanganin pa niyang magsimula ulit, pipiliin pa rin niyang maging warrior. Sumagot si Chang Cheng na ang warrior ay isang class na pipiliin lang ng mga low-tier na manlalaro. Dahil hindi nila kayang bumili ng mamahaling gamit at hindi makagamit ng magagarbong spells, asa lang sila sa natural nilang tibay para sumugod sa unahan at saluhin lahat ng damage. Sa madaling salita, ang mga warrior ay pain lang sa kalaban. Iminungkahi niya na kung gusto ni Jay na maranasan ang pinakamalakas na gameplay sa laro, dapat siyang pumili ng swordsman na tulad niya, elegante at nakamamatay. Pero buo ang paniniwala ni Jay na ang daan patungo sa kapangyarihan ay para sa mga warrior. Mayroon siyang nakakabaliw na katatagan sa anumang sitwasyon, at habang lumalakas ang kalaban, lalo rin siyang lumalakas. Tanging sa pakikipaglaban sa bawat krisis lang nakukuha ang karapatang maging Undying God of War, ang Tier 0 ng patch. Noon, level 80 siya, isang warrior berserker na may titulong Undying God of War. Sinabi niya na tanging isang manlalaro na nakaranas ng hindi mabilang na mga laban ng hindi namamatay ang makakakuha ng titulong Undying God of War. Nagtanong si Chongqing kung sigurado ba siyang mananatili pa ang titulong iyon pagkatapos ng araw na iyon. Ang tanong na iyon ang nag-udyok sa kanyang mag-alok ng pusta. Tinanong ni Chongqing kung ano ang pinagpupustahan nila. Sinabi ni Gina ang pusta ay kahit pa bumalik siya pa rin ang magiging Undying God of War. Sa kasalukuyang pagkakataon, naisip niya na ang natural na bentahe ng isang warrior ay ang mataas na health nila. Kahit pa mahirap siya, hindi siya mamamatay sa isang tira lang ng mga mini-boss. Bukod doon, pagkatapos makumpleto ang isang quest, maaari siyang umabante sa mas mataas na class sa Warrior Tree, at ito rin ang landas na pinili niya noon. Ang Berserker, isang class na ginagawang purong combat power ang health. Ang mga pay-to-win na manlalaro ay may pakialam lang sa may pinakamataas na damage o pinakamangas na itsura na class. Napakaraming sumusuporta sa mga class na Mage, Swordsman, Hunter, at Assassin. Kaya 9 sa 10 party sa kalsada ay iba't ibang kombinasyon lang ng mga damage class na yon. Pero sa sobrang hindi balanse ng stats ng mga halimaw sa unang bahagi ng laro, duda siyang makakatagal sila, lalo na ang tumayo lang at bumawas ng damage. Sa kabilang banda, ang mga warrior ay may malinaw na bentahe sa survival simula pa lang. Para naman sa mga kahinaan nila, pupunan niya ang mga yon gamit ang malalim niyang kaalaman sa laro. Bigla siyang nakatanggap ng notification mula sa system tungkol sa isang bagong quest. Para rito, kailangan niyang magtungo sa Meltdown. Oras na natitira, 4 na minuto at 59 na segundo.
Naglakad si Jay palapit sa isang matandang lalaking may mahabang balbas. Siya ang novice guide na si Outright. Hindi niya inaasahang makikita muli ang matanda, kaya nakaramdam siya ng konting nostalgia. Biglang may nagreklamo na binangga raw siya ng basurang warrior. Isa itong level 2 paladin player na si Balay. Sinabihan niya si EA na kung gusto niyang dumaan, kailangan niyang magbayad ng isa copper coin. Ang paladin ay isa sa mga naunang pay-to-win na class na gustong-gustong piliin ng mga manlalaro. Ito ay isang all-rounder na nagbabalance ng damage, healing, at pati na rin crowd control. Ninisihan siya ni Bali at sinabing kung hindi siya magbabayad, hindi siya makakaraan. Napansin ni EA na kalahating oras pa lang ang nakalilipas simula nang magbukas ang server, pero may nag-level 2 na agad. Mukhang ito rin yung mismong exploit na kumalat sa mga forum sa nakaraan niyang buhay. Gumastos ng pera ang mga taong ito para bilhin ang Novice Experience Pack pagkatapos nilang gumawa ng character. Ginamit nila ang agwat sa level nung umpisa para apihin ang mahihina, lalo na sa pamamagitan ng panginikil ng protection money. Pero sa totoo lang, wala naman talaga silang naintindihan sa laro, at hindi rin makasabay ang mga gamit nila. Mga paper tiger lang sila. Ang pinakamagandang piliin para sa new arrival reward ay isang bag ng copper coins, buong isa zero. Kahit na magbayad ng isa copper coin ang isang tao bilang protection money, kikita pa rin sila. Pero nagtanong si Jay kung bakit bibigyan niya sila ng pera. Pinagbantaan siya ni Balay, sinasabing iyon ay dahil mas malakas siya. Tapos umatake siya, sinabihan si G na burahin ang account niya at magsimula ulit. Hinawakan ni G ang kamay niya. Laking gulat ni Balay dahil hindi siya makagamit ng lakas. Sinabi ni G na ang grip amplification ay isang natural na talent. Pinapalakas nito ang lakas ng daliri, kaya mas mahirap mabitawan ang armas kapag hawak mo na ito. Mabilis na inactivate ni Balay ang disarm resistance. Natigilan si Balay. Ang tinatawag na walang kwentang talent na para sa mahigpit na paghawak ng armas ay ginagamit laban sa kanya. Kalmadong sinabi ni G na yun lang ang akala ng iba. Para sa kanya, ito ang pinakamalakas na talent. Naiyak si Balay matapos maagawan ng armas ng isang taong nakikipaglaban ng walang hawak. Alam ni G na kahit ang isang walang kwentang talent ay magagamit sa mga hindi inaasahang paraan. Ang grip amplification ay nagbibigay daan sa kanya para masangga ang mga basic attack gamit ang kanyang mga kamay. Lalo pang lumalakas ang epekto habang tumataas ang strength. Kung mas mataas ang strength niya kaysa sa kalaban, pwede pa siyang makapag-trigger ng disarm counter. At dahil na-disarm si Bailay, ibig sabihin, mas mababa ang strength ng level 2 paladin kaysa sa isang bagong account. Hindi man lang siya naglagay ng anumang points sa strength, na ibig sabihin ay wala siyang kaalam-alam kung paano laruin ang laro. Hindi alam ni Bale na sa mga susunod na talent upgrade, ang grip amplification ang magiging isa sa pinakamalakas na talent sa Warrior Tree. Ang Titan's Grip, ang mas advanced na form ng grip amplification, ay isang sikat na god tier skill. Nagbibigay ito ng kakayahan sa isang tao na maghawak ng 200 Dragon Slaying Greatsword gamit ang isang kamay, pero para ma-unlock ito, kailangang piliin ang grip amplification sa paggawa pa lang ng character. Dumating ang mga gwardiya at mabilis na nagkanya-kanya ang mga tao. Mayabang na sinabihan ni Balay si G na katapusan na niya ngayon. Dahil sa paggawa ng gulo sa loob ng safe zone, papatayin siya on the spot. Sumumpa pa siya sa ngalan ng banal na liwanag na umatake si Jay sa harap ng publiko. Alam ni Jay na kayang patayin sa isang tira ng mga gwardyang may halberd sa beginner village ang mga level 1 o 2 na manlalaro. Kalmado niyang inamin na sinaktan niya nga ito. Sinulsulan ni Balay ang mga gwardya na parusahan siya ng matindi. Pero ipinaliwanag ni Jay na isa itong self-defense. Naniga si Balay. Sumugod ang mga gwardya. Mabilis niya silang sinabihan na maghintay, iginigiit na isa siyang malaking na gumastos na ng 100,000. Ipinunto ni Jay na kung sino ang unang umatake sa isang safe zone ay huhusgahan ng mga gnis bilang agresor, at ang sinumang gumanti ay hindi paparusahan, kahit pabugbugin nila ng malala ang nauna. Walang atubiling hinampas ng mga gwardya si Balay. Pagkatapos ay may lumabas na notification. Niregaluhan ng Paladin Guard si Jay ng isa copper coin. Kompensasyon yon para sa biktima. Ninisihan ni si Balay at sinabing tinatanggap na niya ang tawad nito. Galit na galit ang mga alipors ni Balay. Kaswal lang na nagtanong si A kung gusto pa nilang maghulog ng ilang copper coins para sa kanya. Binigyan pa niya sila ng opsyon na gumawa ng daan para sa kanya. Naiinis sila pero wala silang magawa kundi ang tumabi. Nilapitan ni A ang matanda para kunin ang kanyang novice reward. Umupo siya sa tabi nito at sinabing matagal na simula nang huli silang magkita. Mukhang naguguluhan si Outright at tinanong kung magkakilala ba sila. Pagkatapos ng lahat, isang araw pa lang simula nang ilabas ang laro. Sinabi ni I na halos matagal na silang magkakilala. 5 taon na ang nakalipas mula nang huli silang magkita. Akala ni Outright ay nagbibiro siya. Hindi iyon mahalaga. Dahil sinunod ni I ang quest at umupo sa harap niya, pasok siya para sa novice reward. Pwede siyang pumili ng isa sa 3 opsyon, isa 0 copper coins, 3 basic health potions, o isang crude iron sword, na exclusive para sa warrior. Nagtawanan ang mga nakapaligid, sinasabing sinumang tanga ay pipiliin ang pera.
Agad na ibebenta ng mga walang perang manlalaro ang isa 0 copper coins. Sa ngayon, maibebenta iyon ng hindi bababa sa US dollars 100 sa black market. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, pinili ni Ye ang ika-4 na opsyon. Alam niya na abutin pa ng 3 taon bago matuklasan ng iba na may hidden option ang Novice Quest. Akala ng mga tao ay nabaliw na siya. Walang option 4. Pagkatapos ay sinabi ni Ye, ang bonfire bago magbukang liwayway ay mamamatay ng 2 beses. Dahil doon, siya ang naging unang naka-unlock ng hidden reward. Natigilan si Outright. Tinanong niya kung saan narinig ni Ye ang mga salitang iyon. Nagpatuloy si Ye, kapag ang madilim na buwan ay lumubog sa walang hanggang gabi, ang Forsaken ay tatawid sa mga bitak ng panahon at babalik. Ang muling mag-aalab mula sa mga abo ay ang naglalahong apoy ng mga lumang Diyos at ang bukang liwayway ng bagong panahon. Nakatayo lang doon si Outright na nakanganga, ganap na nabigla. Ibinunyag ni Jay na iyon ang secret code na minsang ibinigay sa kanya ni Outright. 5 taon na ang nakalipas, nakatanggap si Jay ng hidden quest na protektahan ang pamilya ni Outright. Napaluha si Outright habang sinasabing hindi niya alam kung paano siya makakabawi sa kanya. Tutal, isa lang naman siyang novice guide nagnisi. Wala talaga siyang maibibigay na pabuya. Pero sinabi niya kay Jay na kung mangailangan man siya ng tulong balang araw, sabihin lang niya ang mga salitang iyon, at kahit magbago man ang pagkatao niya at pilitin siyang makalimot ng system. Maaalala pa rin niyang si Jay ang nagligtas sa kanya. Unti-unting napagtanto ni Outright na si Jay ay napakahalagang tao sa kanya. Ipinaalam ng system na natugunan na ni Jay ang mga kondisyon para sa hidden quest. Dahil ganoon ang sitwasyon, ibinigay sa kanya ni Outright ang lahat ng mayroon siya. Ibinunyag din nito na ang ika-4 na opsyon ay isang reward para sa pagbabalik ng veteranong manlalaro. Sa nakaraang buhay ni Jay, isang hakbang na lang siya para maging pinakamalakas. Pero sa huli, pinabagsak siya gamit ang maduming paraan. Kahit na normal ang kawalang katarungan sa mundong ito, hindi niya ito matatanggap. Gumamit siya ng Initial Talent Stone. Isa itong unique bound item na nagbibigay ng initial talent. Nabigla ang mga tao nang makita ang custom talent gemstone. Maaari lang itong mabind ng isang beses kada account sa simula pa lang. Hindi rin ito kayang bilhin kahit ng totoong pera. Kung gusto niyang maging pinakamalakas sa buhay na ito, kailangan niyang mangibabaw mula pa lang sa umpisa. Para sa pangalawa niyang talent, pinili niya ang Oath of the Sword. Ang hidden quest ang kanyang unang hakbang para baguhin ang kanyang kapalaran. Ipinaliwanag ni Outright na ang talent na ito ay nilikha ng maalamat na Sword Saint na si Carcimel. Ang mga magmamana nito ay magiging mga Sword Oath Keeper na magkakaroon ng pambihirang galing sa paghawak ng espada, pero espada na lang ang maaari nilang gamitin habang buhay. Tinanong niya si A kung sigurado ba siya. Sumagot si E nang walang pag-alinlangan. Siyempre, naguluhan ang mga tao. Hindi sila makapaniwalang may pipili pa rin sa Oath of the Sword. Para sa kanila, mga tanga lang ang pipili sa Sword class bilang second talent sa panahong ito. Pinagtawanan nila siya at tinawag na noob na mukhang kumpiyansa pa rin matapos piliin ang pinakabasurang weapon mastery. Simpleng sinabi ni Outright na ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang espada, kundi ang taong gumagamit nito. Nagpasalamat si Jay sa kanyang regalo. Sa kanyang nakaraang buhay, na-unlock lang niya ang pangalawang talent sa level 30, pero ngayon ay nakuha na niya ito mula pa lang sa simula. Napakalayo na ng kanyang combat power sa iba. Ibig sabihin ay mas mabilis siyang magle-level up at isang hakbang na palapit sa trono ng pinakamalakas. Ang kalamangan ng mga pay-to-win na manlalaro sa early game ay mabilis na mawawala pagkatapos ng level 5. Kung gusto nilang makasabay, kailangan nilang patuloy na gumastos. Pero kung ang isang tao ay asa sa purong mechanics tulad ni Jay, sapat na kahit ang isang crude iron sword. Walang raw damage ng palakol ang isang espada. Wala rin itong kakayahang mang-ipit tulad ng sibat, at wala itong magagarang epekto tulad ng isang staff. Pero ang hindi napagtatanto ng mga tao, ang espada ang natatanging sandata na talagang nangangailangan ng abilidad. Simple lang ang kanyang orihinal na plano. Magsimula sa grip amplification. Kunin ang crude iron sword kay Outright, tapos ay lumabas at magsimulang mag-grind. Pero sa pagkakataong ito, sa pagpili ng hidden reward na initial talent stone, tuluyan niyang nilaktawan ang crude iron sword. Ngayon ay lalabas siya ng walang bitbit. Napagtanto niyang nagbago na ang lahat. Kung gagawa siya ng mga kakaibang desisyon sa buhay na ito, magbabago rin ang buong landas sa hinaharap, at baka pati na ang dulo nito. Bago pa man silang magkitang muli ni Chongqing, may isang bagay siyang natitiyak. Kailangan niyang maging mas malakas. Lubusan niyang babaligtarin ang kinahinatnan ng kanyang nakaraang buhay. Habang naglalakad siya, nadaanan niya ang isang merchant na nagbebenta ng beginner weapons at gear. Isang lalaking nakatalukbong ang lumapit na may mahinang ngisi, sinasabing gusto niyang tingnan kung ano ang binebenta. Matapos ang mabilis na sulyap, itinapon niya sa gilid ang mga gamit at tinawag na mga basurang bakal lang ang mga ito. Tapos ay yumuko siya at pinulot ang isang kahoy na patpat. Pagkahawak niya rito, lumabas ang isang system panel. Isa lang itong level 1 weapon, isang ordinaryo at hindi pa napoprosesong kahoy na patpat na may nakakaawang attack power. Ang pangunahing paraan ng pag-atake ng kahoy na patpat ay ang paghampas,
kaya itinuturing itong pamalo, pero mayroon din itong nakatagong sword tag. Dito na siya may napagtanto. Nataranta ang merchant at nagmakaawa, pinapaliwanag na isa lang siyang lifestyle player. Kinakabahan niyang idinagdag na ang pagbili at pagbenta ng gear ang tangi niyang paraan para kumita. Pinagtawanan siya ng lalaking nakatalukbong at tinawag siyang duwag na hindi man lang marunong lumaban. Habang iwinawasiwas pababa ang sandata, tumawa siya at sinabing umuwi na lang ito at maglaro ng bahay-bahayan. Para sa kanya, sakit lang sa mata ang merchant. Pumasok si Ie sa eksena at sinabing ang mga lifestyle player ay manlalaro rin. Walang nakatataas kahit kanino. Kung walang mga chef na nagluluto ng pagkain, mga alchemist na gumagawa ng potions, at mga panday na humuhubog ng mga sandata, karamihan sa mga combat player ay hindi man lang makakalabas sa tarangkahan ng lungsod. Tinanong niya kung magkano ang kahoy na patpat, at sinabi ng merchant na isang copper coin lang ito. Tinanong ng lalaking nakatalukbong kung sino siya. Kalmadong ibinigay ni Jay ang pangalan niya at class. Tumawa ang lalaki nang marinig niya ang salitang warrior. Inabot ni Jay ang barya, at lubos na nagpasalamat sa kanya ang merchant. Hindi maiwasan ni Jay na mamangha kung gaano kaperpekto ang timing. Ang baryang nakuha niya kay Balay ang naging susi sa isang mahalagang bagay. Nainis ang lalaking nakatalukbong dahil sinira ni Jay ang kasiyahan niya. Iginiit niyang gumagawa lang siya ng mabuting gawa. Itinuro ni Jay ang katotohanan. Nang aapi lang siya ng ibang tao. Ngumisi ang nakatalukbong na lalaki at sinabing hindi man lang napansin ni Jay na nascam siya. Kinutya niya ito bilang isang walang alam na baguhang warrior. Nagpatuloy siya, sinabing ang kahoy na patpat ay basurang walang kwenta, isang bagay na hindi man lang pupulutin ng sinuman sa lupa. Nairita siya, tinawag itong tanga at sinabing malinaw na isang scammer ang mga ngalakal. Sa pagkadismaya, nagmura siya na ang mga paninda ay napakawalang kwenta, kaya hindi niya man lang ito apakan. Sinabi niyang nararapat lang na mascam si E, saka sinabihan ang kasama niya na umalis na. Mabilis namang sumunod ang kasama. Sa bawat beginner village, ang mga blacksmith shop ay puno ng mga kahoy na patpat. Kahit na ibigay ang mga ito ng libre, walang magkakagusto. Tanging mga walang muwang na newbies lang ang bibili nito sa halagang isa tansong barya sa pag-aakalang nakamura sila. Naging classic na scam ito noong unang inilunsad ang epoch, pero hindi isang newbie si G. Siya ang walang kamatayang Diyos ng digmaan, isang taong nakahawak na ng napakaraming sagradong artifact gamit ang sarili niyang mga kamay. Hindi magkakamali ang kanyang pakiramdam. Ang kahoy na patpat na ito ay may attributes ng parehong espada at pamalo. Hindi dapat papayagan ng isang normal na weapon system ang ganoong overlap maliban na lang kung isa itong hindi pa nakikilalang sagradong artifact. Kahit na hindi pa niya ito makilala ngayon, ang paggamit dito bilang isang espada ay sapat na sapat na. Ini-equip ni Jaya ang kahoy na patpat. Isang status window ang lumitaw sa harap niya, ipinapakita ang pagkakakilanlan niya bilang si Linjay, isang nagbalik na manlalaro na ngayon ay nasa level 1, isang human warrior na walang titulo. Ipinakita nito ang kanyang stats, 125 health points, walang mana, at isang rage system na 0/100 na naiipon sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Ang kanyang atake ay 2 hanggang 5, bahagyang napalakas ng kahoy na patpat habang ang kanyang depensa ay nanatiling basic. Nakalista rin ang kanyang mga attribute na nagpapakita ng 5 sa strength at endurance, 1 sa intelligence at spirit, at 3 sa agility at willpower. Isang biglaang pagsambulat ng kapangyarihan ang sumabog, kumalat sa kalangitan tulad ng maitim na lamat na pumupunit sa hangin. Pagkatapos ay lumitaw ang maraming system alert, inanunsyong na trigger ang world quest na Demon's Offensive. Inutusan ang lahat na ipagtanggol ang mga tarangkahan ng Meltdown mula sa mga parating na demonyo at protektahan ang Guardian Crystal ng bayan. Naalala ni I na ang Meltdown ay nakatayo sa isang mahalagang frontline ng Epoch Continent at isa sa mga lugar na pinaka-naapektuhan ng salot. Dahil dito, ang mga level 2 na halimaw sa labas ng North Gate ay naging napaka-agresibong mga demonyo na walang katapusang lumilitaw. Naalala niya na 1 taon matapos magsimula ang open beta ng laro, tuluyan nang naglaho ang Meltdown mula sa mapa. Malamang na nilipol ito ng parehong hukbo ng mga demonyo. Sabik na sabik ang mga manlalaro dahil ang pagpatay ng mga halimaw sa North Gate ay nagbibigay ng mataas na experience, pero pinigilan sila ng mga gwardiya. Kahit na apurahan ang sitwasyon, ayaw nilang sumugod ang mga baguhang manlalaro sa North Gate para lang mamatay. Pinayuhan nila ang lahat na pumunta sa 3 pang tarangkahan, labanan ang mga mas mahihinang halimaw, at mag-level up muna, pero sinabi ni Ie na gusto niyang dumaan. Binalaan siya ng gwardiya na kapag lumabas siya ng tarangkahan, mawawala ang lahat ng kanyang novice protection. Sumagot siya na naghahanap siya ng mga kalaban na ka-level niya, kahit na mas malakas pa sila. Binuksan ng mga gwardiya ang mga tarangkahan. Inabisuhan siya ng system na dahil sa kanyang katapangan, ang reputasyon niya sa Meltdown ay tumaas ng plus 100. Ibig sabihin nito, umabot na sa friendly ang kanyang reputasyon. Naalala niya na ang laro ay may mga nakatagong panuntunan na idinisenyo para itulak ang mga manlalaro lagpas sa kanilang limitasyon.
Kung naniniwala ang isang nis na ang isang manlalaro ay sumusuong sa isang napakadelikadong hamon, tataas ang kanilang favorability na mag-unlock ng mga nakatagong quest. Ang guard captain, nang makita ang kanyang determinasyon, ay tinawag siyang isang matapang na adventurer at humingi ng tulong sa kanya. Kasabay nito, lumitaw ang isang system prompt. Na-trigger niya ang isang side quest. Ang hiling ng guard captain. Ang lahat ay nangyayari ng eksakto sa kanyang plano. Matagumpay niyang na-unlock ang isang quest na normal na hindi dapat lumitaw sa level niya. Ipinaliwanag ng guard captain na 3 sa kanyang mga tauhan ang natrap sa kampo ng isang Dread Fiend boss na nagngangalang Chanter Griffin. Nagmamakaawa siya kay Jay na bawiin ang kanilang mga bangkay para mabigyan sila ng maayos na libing. Naisip ni Jay na ang pagtalo sa mga kalaban na mas mataas sa level niya ay maaaring magbigay ng mga bonus reward. Kasabay nito, ito na marahil ang pagkakataon niya para baguhin ang tadhana ng Meltdown. Sinabi niya kay Guard Captain Lance na ang kailangan nila ay hindi lang isang libing. Ang totoong solusyon ay patayin ang novice killer na si Chanter Griffin at tuluyang i-clear ang dungeon. Alam niyang ang boss ay kailangang matalo ng isang taong mas mababa pa kaysa sa required level. Dahil doon, nagpasya siyang pigilin ang kanyang level hanggat maaari bago ito harapin. Tiwala siya na sa kanyang galing at malalim na pag-unawa sa mechanics ng boss, kaya niyang pabagsakin ang isang god tier boss, kahit nasa level 1 pa siya. Nagulat ang guard captain at tinanong kung paano nito nalaman ang kanyang pangalan. Kalmadong idineklara ni Jay na ililigtas niya ang mga natrap na sundalo, tatalunin si Chanter Griffin, at ililigtas ang Meltdown. Sinabihan niya silang maghanda para sa isang pagdiriwang. Umiling ang guard captain at sinabing imposible yon. Maliban na lang kung may himalang mangyari para na ring patay ang kanyang mga tauhan. Hinikayat niya si Jay na gawin ang kanyang makakaya at hintayin umalis si Chanter Griffin. Simpleng sinabi lang ni Jay, siya ang himalang iyon. At sa kaibuturan niya, alam niya ang totoo. Sa pagkakataong ito, wala siyang ibang maaasahan kundi ang kanyang sarili. Pero sa buhay na ito, gagamitin niya ang sarili niyang mga kamay para baguhin ang kanyang tadhana. Ilang sandali pa, naglakad-lakad si Jay sa sementeryo. Inisip niya kung ang entrance ng beginner village ay naging ilog na ng dugo, tapos ay naamo niya ito, na siyang kumumpirma sa lahat. Ang epoch ay idinisenyo ng may brutal na hirap, na tila ba may galit ang mga developer sa mga manlalaro. Kahit pa ganoon, ang mga pabuya ay napakataas kaya naman ang mga manlalaro sa buong mundo ay sumusugod pa rin para makipagkumpetensya. Sa di kalayuan, may mga manlalaro nang sumisigaw ng mga utos. Inutusan ang mga tank na sumulong, habang ang mga healer ay inutusang manatili sa pwesto habang nagsisimula ang labanan. Napagtanto ng isang grupo malapit sa campfire na kulang sila ng isang support. Ipinunto ng isa sa kanila na kulang din sila sa tank at tumawag ng mga bihasang manlalaro para sumali. Alam ni Jay na para sa mga ordinaryong manlalaro, ang pinakaligtas na desisyon ay ang bumuo ng party. May lumapit sa kanya at nagtanong kung siya ba ang tangang na-scam kanina. Kinutya nila siya dahil hawak-hawak pa rin niya ang kanyang pinakamamahal na kahoy na patpat. Isa sa kanila ang napapitik ng dila at tinawag ang iba para tignan. Para kay nakakabagot sila. Patuloy nila siyang pinagtatawanan, tinatanong kung seryoso ba siyang nagbabalak na mag-farm ng mga halimaw ng mag-isa bilang isang noob warrior. Tumawa ang isa at sinabing sa ganoong basurang gear, sa huli ay magmamakaawa siyang makasali sa isang party. Idinagdag pa ng isa na siya ay isa lang level 1 na warrior na may kahoy na patpat, at ang tanging dahilan kaya siya nagmumukhang kampante ay dahil siguro baka na-carry lang siya dati. Kalmadong inisip ni I na bagamat nakakabawas ng panganib ang pagbuo ng party, pinapababa rin nito ang kikitain. Para sa kanya, ang mag-hunting ng mag-isa ay mas rewarding, hanggang 5 beses ang kita kumpara sa pagiging nasa isang party. At kapag naging sapat na ang lakas ng isang tao, ang mga party ay magiging isang disbentahe na. Tinabig ni Yi ang kamay ng lalaki. Napasalampak sa sahig ang lalaki dahil sa pagkagulat. Napansin ni Yi na kahit mukhang matipuno, ang katawan ng knight ay nakakagulat na marupok. Nahulaan niya na ang knight ay pumili ng retribution type class bilang kanyang initial talent. Kaya ng knight na gumamit ng holy flames at mukhang malakas sa unang tingin, pero ang kapalit ay ang pagkawala ng 2 strength points, at naging kasing rupok ng papel ang kanyang katawan. Tila isinusuko na nito ang lahat ng nagpapalakas sa isang knight sa malapitang labanan. Napaismid si Jay at tinawag siyang isang Ghostfire Knight na nagtatago lang sa likod ng kanyang team. Para sa kanya, ang lalaki ay walang iba kundi isang duwag. Biglang lumitaw ang isang system alert, nagbababala na may demonyong nakadiskubre sa kanila. Kasabay nito, isang madilim na nilalang na may nagliliwanag na pulang mga mata ang lumabas mula sa dilim at nakatitig sa kanila. Ipinakita ng isa pang alert na nakalock na kay Jay ang agro ng demonyo. Nang makita ito, agad na tumakbo palayo ang lalaki. Habang tumatakas, tumawa siya at kinutya siya, sinabing hindi niya ito inaasahan at ipadadala siya ng demonyo pabalik sa bayan ng libre. Agad na naintindihan ito ni Jay. Sinadya ng lalaking kunin ang atensyon ng halimaw at inilipat ito sa kanya. Gayunpaman, kumpara kay Balay, kahit papaano ay may utak ang lalaking ito. Habang sumusugod ang demonyo, kumilos si E nang walang pag-atubili.
Alam niyang hindi sasapat ang pagtalo sa isang level 2 na demonyo ng mag-isa para mag-level up. Kaya naman, napagpasyahan niyang gamitin ito bilang warm-up bago harapin ang tunay niyang layunin. Habang nakamasid mula sa malayo, nalilito ang iba at nagtataka kung bakit hindi siya tumatakbo. Tinawanan lang nila ito sa pag-aakalang masyado siyang natakot kaya hindi na siya nakakilos. Tila tumalim ang mga mata ni Jay nang mag-focus siya at tahimik na sinabing nakikita niya ito. Ibig niyang sabihin, nakikita niya ang direksyon ng paparating na atake. Nang ihampas ng demonyo ang sandata nito, madali niya itong naiwasan na nagpalabas ng system notification para sa isang perfect dodge. Napagtanto niya na ang isang tunay na mandirigma ay mas lumalakas lamang sa harap ng kamatayan. Sa paglalagay ng sarili sa panganib, na ilalabas niya ang buong lakas ng kanyang katawan. At tanging sa walang patid na pagharap sa panganib siya magiging pinakamalakas sa buhay na ito. Inatake niya ang halimaw at nagdulot ng critical hit na -6. Umumal sa galit ang demonyo. Lumabas ang isang system alert na nagsasabing nagwala na ang demonyo at tumaas ang attack power nito ng 50%. Sumigaw sa takot ang knight, binalaan siya na gumagamit ng charge attack ang halimaw at ang paglusob ngayon ay isang pagpapakamatay. Ngunit sa halip na umatras, kalmadong inisip ni Jay na hindi pa rin sapat ang kasalukuyang tindi ng laban. Nang dumating ang atake, mas lumapit pa siya dahil determinado siyang mas itulak pa ang sarili sa limitasyon. Lalo pa siyang lumapit. Nang makita ang perpektong pagkakataon, kumilos siya ng ayon sa plano at muling umatake, na nagdulot ng critical hit na -0. Umungal sa sakit ang halimaw nang bumaon ang atake sa katawan nito, habang umaagos ang dugo mula sa sugat. Nagulat si Jay nang biglang naudlot ang kanyang atake. Walang pag-aalinlangan, muli siyang sumugod upang mas paliitin pa ang distansya. Nagpatuloy siya ng walang tigil at nagpakawala ng mabilis at sunod-sunod na atake. Bawat tira ay tumama ng malinis, walang tigil na hinihiwa ang demonyo, kaya hindi na ito nakabawi. Isang system message ang lumabas na nagkumpirmang napaslang niya mag-isa ang isang Dread Fiend Warrior at nakakuha ng +100 experience at +5 copper coins. Pagtingin sa nakabulagtang katawan, naisip niya na ang paglagpas sa kanyang mga limitasyon ang tamang paraan para laruin ito. Samantala, natigilan at hindi makapaniwala ang iba, nagulat sila na nagawa niya yon gamit lamang ang isang kahoy na patpat, at nagtaka kung posible ba yon para sa isang level 1 na noob player. Sinubukan itong intindihin ng knight at kinumbinsi ang sarili na swerte lang ito, na nagkataon lang na bawat tira ay critical. Dahil kung hindi, wala siyang ibang paraan para maipaliwanag ang mga nasaksihan niya. Isang lalaki ang nagtanong kung isa bang closed beta player ng Epoch CA. Sinabi niyang ang ganitong level ng galing ay hindi makakamit kung walang daan-daang oras ng pagsasanay. Inalok niya itong bumuo ng team, at sinabing kailangan niya ng isang eksperto sa kanyang tabi. Walang pag-aatubili na tumanggi si E, at sinabing hindi siya interesado. Ngunit nahulaan ng lalaki na patungo siya kay Chanter Griffin. Alam niyang kailangan doon ng isang 5-man party, at 4 na silang miyembro. Isa na lang ang kulang sa kanila. Lumabas ang isang system prompt na nagpapakitang nakatanggap siya ng imbitasyon mula kay Reckford para sumali sa kanilang party, ngunit nanatili siyang tahimik. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Reckford na nag-alok na hahatiin ng pantay ang mga kikitain. Ipinunto ni Jay na bagaman 5 katao ang inirekomenda para hamunin si Chanter Griffin, hindi naman ito mahigpit na requirement. Nagmukhang nag-aalala si Reckford at nagtanong kung talagang plano niyang mag-solo. Sinabi niya sa kanya na sa isang dungsyon na tulad nito, hindi sapat na umasa lang sa galing ng isang tao. Sinubukan niya siyang kumbinsihin, at ipinaliwanag na kabilang sa first kill reward ni Griffin ang isang espesyal na titulo at legacy equipment. Idinagdag pa niya na walang team na wala pang 20 miyembro ang sumusubok sa dungsyon, at ang grupo nila ang may pinakamataas na tsansang magtagumpay. May kumpiyansang sinabi pa niyang maswerte si Jay dahil pumayag silang isali siya. Binalaan siya ng isa sa kanila na sa second phase ni Griffin, magpapatawag ito ng ilang elite monsters. Kung walang tank, hindi nila makakayanan ang mga atake at siguradong mauubos sila agad. Nang marinig iyon, idiniin ni Jay na tank talaga ang kailangan nila, at saktong isa siyang warrior. Mabilis itong iwinaksi ni Reckford, at sinabing huwag siyang magkamali ng intindi. Ayon sa kanya, mataas ang tingin nila sa kanya, at naniniwalang karapat-dapat ang lakas nito na mapabilang sa kanilang elite squad. Pagkatapos, may alanganin ni T, na idinagdag niyang siguradong hindi dahil kulang sila sa tank kaya napilitan silang isali siya. Ngunit nabasa agad ni E ang intensyon nila, alam niyang gusto lang nila siyang gawing pain para makuha ang atensyon ng boss. Masyadong halata ang ganitong patibong. Tinanong siya ni Reckford kung ano sa tingin niya, at tinanggap ni Jay ang imbitasyon. Isang system prompt ang lumabas, na nagkumpirmang sumali siya sa party ni Rex. Naalala niya na ang hirap at rewards sa mga laban sa dungeon boss ay nakascale base sa bilang ng mga sumali. Kung papasok ang isang buong 5-man party, magiging full combat mode ang boss. Bilang kapalit, kapag natalo ito ay magbibigay ito ng exclusive rewards. Alam niyang kapag nakumpleto na ang hidden quest, tuluyan ng alisin si Chanter Griffin. Pagkatapos noon, tuluyan na ring mawawala ang mga rewards nito.
Sa buhay na ito, nais niyang marating ang rurok at maging pinakamalakas. Ang makukuhang reward mula sa dungsyon na ito ang pinakamahalagang hakbang para sa paglago niya sa simula ng laro. Siyempre, pursigido siyang kunin ang nag-iisa at pambihirang pagkakataong ito at angkinin ang lahat. Tumayo si Jay sa pasukan ng dungsyon ni Chanter Griffin pagkatapos lipulin ang mga halimaw sa daan. Nakakalat ang mga bangkay hanggang sa mismong pasukan. Pinuna siya ng grupo at sinabing sinasayang lang niya ang kanyang lakas bago pa man pumasok sa dungsyon. Binigyang diin nila kung gaano kahirap makakuha ng potions sa simula ng laro, na ipinapahiwatig na siya ay naging padalos-dalos at hangal. Ipinunto ng isa sa kanila na nakakadismaya ang drop rates, na sinabing kahit pumatay ka ng 100 halimaw, 2 copper coins lang ang makukuha mo. Idinagdag pa niya na halos imposible makakuha ng green gear maliban na lang kung magmumula ito sa mga pay-to-win packs. Nagpatuloy sila na nagsasabing mabibilang sa kamay ang mga players na nakakuha ng green gear sa unang araw ng paglulunsad ng server. Biglang lumabas ang isang system notification na nagsasabing naghahanap ng host ang kahoy na patpat. Pinigilan siya ng isa sa kanila, sinasabing hindi pwedeng gamitin ng players ang mga sandata ng halimaw. Tinatawag itong isang unloadable drop. Ipinaliwanag ng lalaki na kung ganoon lang kadali pulutin at ibenta ang sandata ng halimaw, guguho ang ekonomiya ng laro sa mismong unang araw pa lang. Hindi siya pinansin ni Jay at tiningnan ang host na binanggit. Nagtaka siya kung gusto ba talagang sumanib ng kahoy na patpat sa equipment ng halimaw. Lumabas ang isang system message habang nagsisimulang sumanib ang branch of the world tree sa sandatang hawak niya. Sa isang kislap ng liwanag, nakumpleto ang pagbabagong anyo at nakakuha siya ng isang demon's chip sword. Ang bagong sandata ay nagdagdag ng bleed effect sa mga critical hits. Ang critical rate nito ay maaaring bumaba sa -79%, ang attack ay naging +10 at ang strength ay +1. Agad niyang nakilala ito, ang branch of the world tree. Isang bagay na nakita niya sa isang auction 3 taon na ang nakararaan. Naalala niya na nakakapag-iba ito ng anyo base sa gumagamit at sa paligid, pero sa ngayon, kinuha nito ang hugis ng isang kahoy na patpat. Isang kahangahangang katangian ng Legacy Divine Artifact ay kaya nitong balutin ang anumang bagay at gawing isang espada. Mas tiyak na sabihin, gumagana ito bilang isang Divine Sword Hilt. Sa huli, ang Legacy Divine Artifact na ito ay minsan nang naipagbenta sa isang auction sa halagang 100 milyon. Hindi niya maiwasang mamangha na napunta ito sa kanya. Karamihan sa mga players ay mayroon lamang white o gray na equipment sa puntong ito, habang kahit ang mga simpleng halimaw ay gumagamit na ng green gear. Malinaw sa kanya na hindi talaga pareho ang level ng mga players at kalaban. Ipinakita sa isang system update na na-equip na niya ang Demon's Chip Sword. Napagtanto niya na sa pamamagitan ng paggamit ng Branch of the World Tree para kunin ang mga sandata mula sa mga halimaw, malaya siyang makakapagpalit at makakapag-upgrade ng sandata ng walang gastos. Nag-update din ang kanyang stats, na nagpapakita ng malinaw na pagtaas sa attack power, habang nanatiling pareho ang iba pa niyang attributes. Kalmado siyang naglakad pasulong, tangan ang kanyang bagong sandata, habang sumisiklab ang gulo sa unahan. Sa di kalayuan, may bumagsak sa lupa na nagpaalsa ng alikabok, hudyat na nagsimula na ang labanan. Sumiklab ang labanan nang sumugod ang mga players, sumisigaw na lumaban hanggang kamatayan at protektahan ang Meltdown. Pinalakas nila ang loob ng isa't isa nang may sigaw ng kaluwalhasyan, pinapanatili ang linya habang lumilitaw sa harap nila ang boss na si Chanter Griffin. Sinabihan siya ni Reckford na huwag magmadali, na nagpapaliwanag na cutscene pa lang iyon ng laban ng boss at makapasok lang sila sa labanan kapag tapos na ito. May kumpiyansa niyang ipinaliwanag ang susunod na mangyayari. Sa loob ng ilang segundo, ang tatlo sa unahan ay madudurog ng isang atake, at pagkatapos nito, papasok si Griffin sa recovery phase kung saan bababa ang attack speed at damage nito. Inipon niya ang lahat para sabay-sabay na sumugod maya-maya. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, kalmadong pinutol siya ni E, na nagsasabing wala siyang interes na tapusin ang cutscene na ito. Sinabihan niya ang mga guards na iwanan ang laban at mabilis na bumalik, at sinabing hinihintay sila ni Guard Captain Lance na makabalik. Nang marinig iyon, natigilan at naguluhan ang iba sa kanyang sinasabi. Sumunod ang mga guards sa kanyang utos. Ang estilo niya sa pakikipaglaban ay ang sumugod agad sa labanan. Pwede sanang laktawan ng cutscene, pero may kapalit itong kailangang pagbayaran ng mga manlalaro. Nagulat ang iba at tinawag siyang baliw dahil sa pag-atake niya ng harapan sa boss. Mabilis na sinabihan ni Reckford ang lahat na lumabas sa agro range ng boss at hinayaan na lang na magpakamatay si Jaigo. Ang kapalit ng pagputol sa cutscene ay maglalabas ang kalaban ng mas matinding puot kung sino man ang unang susugod. Ang papel na iyon ay madalas ginagawa ng isang tank warrior na kumukuha ng agro. Pero hindi lang basta nagmamatigas si Jay. May dahilan siya kung bakit niya ito ginagawa. Nagbago na ang daloy ng mundo, kaya pwedeng magbago rin ang direksyon ng quest. Sa buhay na ito, si E ang paru-parong gumugulo sa daloy ng mundong iyon. Binabago niya ang tadhana. Baon ang determinasyong iyon, sumugod siya at harapan na nakipagsalpukan sa boss.
Inamin ni Reckford na marami na silang nalinlang na mga pambala sa kanyon para subukan ang boss at hinihintay na lang nila itong pumasok sa recovery phase para manakaw ang mga pabuya sa first kill. Pero nag-alala ang isang miyembro ng party na baka makuha ni Jay ang parte ng experience at pabuya nila dahil pantay na hinahati ng system ang lahat sa mga miyembro. Siyempre, walang balak si Reckford na bigyan siya ng pagkakataong iyon. Sa kalagitnaan ng labanan, may lumabas na system alert. Pinalayas ni Reckford si G mula sa party. Sinalag ni G ang sumunod na atake. Nakumpirma lang niya ang kanyang hinala na nililinlang nila ang mga baguhan para mamatay at mapababa ang hirap ng pagpapatumba sa boss. Naniniwala silang ang Chanter Griffin, na mahirap talunin kahit ng 5 tao sa party, ay imposibleng mapatay ng isang level 1 na manlalaro. Pero nagkamali sila ng kalkula. Hindi siya isang baguhan. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan at idineklarang siya ay isang warrior na muling isinilang mula sa impyerno. Ang presensya pa lang niya ay yumanig na sa labanan, kaya natigilan ang mga kalaban nang makaharap siya. Umalinggaw ang isang malakas na hampas sa paligid, at ang tindi nito ay humati sa hangin na may malakas na tunog ng pagkapunit. Nang marinig ito, naniga si Reckford at ang kanyang party, nagtataka kung tama ba ang narinig nila. Parang may kung anong bagay na pinunit. Walang pag-aatubiling sumugod si Jay, at isinigaw na harapin siya ng kalaban ng sabayan. Sa sobrang bilis niya, iwinasiwas niya ang kanyang sandata, at bawat hampas ay may dalang matinding puwersa. Habang nakikipaglaban, hinangad niyang mas tumalim ang kanyang espada, kaya mas lumakas pa ang kanyang kapangyarihan. Isang system effect ang gumana na nagpataas sa kanyang attack power habang hawak ang espada, kaya mas naging malakas ang bawat tira niya. Habang pinapanood ng party ang laban, laking gulat nilang makita na talagang nababawasan ang buhay ng boss. Dito nila napagtanto na hindi siya nahihirapan. Naninindigan siya at patas na nilalabanan ang boss. Sumabog ang labanan nang maglabas ng matinding dark energy ang Chanter Griffin na naghudyat ng pagbabago sa laban. Kinumpirma ng isang system alert na pumasok na ang boss sa ikalawang phase nito. Pinalakas ng pagbabagong anyo, nagpakawala ang Chanter Griffin ng mas malakas at mas marahas na atake laban sa kanya. Inilagay ni Yi ang kanyang sarili sa pinakamapanganib na posisyon. Kahit napapalapit na sa kanya ang dark energy, nanatili siyang kalmado at handang harapin ito ng walang atrasan. Gulat na nanood ang iba, at inisip na nasisiraan na siya ng bait sa pagsubok na salagin ang isang boss-level charged attack. Kumbinsido silang mamamatay na siya, at nagsimula na silang maghanda, inaasahan sila na ang susunod na sasabak. Isang malaking pagsabog ang naganap ng magsalpukan ang mga atake, at nagdulot ito ng shockwave sa paligid. Atake yun ng Chanter Griffin. Sa gitna ng pagsabog, matatag na tumayo si Jay at hinarap ito. Inamin niyang sa paningin ng iba, ang pagpili sa warrior class, na pinaniniwalaan ng karamihan na walang kinabukasan, ay tila hindi ka panipaniwala, pero sadyang ayaw lang nilang intindihin ito. Sinabi niyang hindi lahat ng tao sa mundo ay pinanganak na may karapatang pumili. Naalala niya na 5 taon na ang nakalipas bago ilabas ang laro sa nakaraang buhay niya, nakadepende ang presyo ng mga propesyon sa yaman ng isang manlalaro. Tanging mayayaman lang ang may kakayahang pumili ng mga top-tier damage class. Walang tunay na pagpipilian ang mga manlalarong walang pera. Napilitan silang kunin ang mga hindi sikat na support role o kaya'y tinatrato silang mga pambala sa kanyon. Naalala niyang narinig na ang warrior class ay sandali lang na-avail ng ilabas ang laro, at madalas itong inirekomenda sa mga gusto lang mag-grind at kumita ng pera. At bilang isang ordinaryong manlalaro, natuklasan niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Para mahigpit na makuha ang mga oportunidad, kailangan niyang isuko ang lahat ng iba pang pagpipilian. Hindi makapaniwala si Reckford, iginigiit na sa level 1, imposibleng masalag ang ganoong klaseng atake. Pero sa isip ni Jay, alam niya ang totoo. Gamit ang pinakamura pero pinakamatinding paraan ng pagsasanay, mas mahigitan niya ang sarili kumpara sa mga ordinaryong manlalaro. May lumabas na system tip tungkol sa isang teknike na grip amplification na nagpapahintulot sa kanyang hawakan ng mahigpit ang kanyang sandata at gamitin pa ito na parang kalasad. Pinatunayan niya ang halaga ng kanyang muling pagkabuhay at mahigpit na hinawakan ng espada. Buong tiwala niya rito, tulad ng tiwala niya sa kanyang sarili. Lumabas ang isang system alert na naghuhudyat na nagkaroon ng butas ang depensa ng Chanter Griffin. Pinaalalahanan niya ang sarili na sa pagsuko sa lahat ng iba pang pagpipilian, nagkaroon siya ng hindi mabilang na pagkakataon. Sumugod siya papunta sa halimaw. Taglay ang matibay na paninindigan, naisip niya na kahit singlakas pa ng mga Diyos ang kanyang mga kalaban, hindi ito mahalaga. Para sa kanya, lahat ng hahadlang sa daanan niya ay babagsak. Nang may buong determinasyon, idineklara niyang siya ang magiging pinakamalakas. Sumugod si Jay sa Chanter Griffin nang may layuning tapusin ang laban. Sabay na umatak ang Chanter Griffin. Nagninga sa nag-aapoy na enerhiya ang kanyang katawan nang hatiin niya sa gitna ang Chanter Griffin. Nagbigay ng abiso ang system na matagumpay niyang napatay ang Chanter Griffin. Magaan siyang bumagsak sa lupa. Sa kasalukuyan niyang base stats, napagtanto niyang mahirap pa ring saluhin ang mabibigat na atake ng boss, pero salamat sa health advantage ng warrior, may natira pa siyang kaunting li.
Nag-abiso ang system na napatay niya ang level 5 boss na Chanter Griffin, kung saan nakakuha siya ng 500% experience bonus at 2,350 experience points. Umabot din siya sa level 2. Si Jay, isang human warrior, ay kasalukuyang walang titulo. Ang kanyang health ay nasa 145 points, walang mana at ang rage ay nasa 0 out of 100. Ang kanyang mga basic attack ay lumilikha ng rage habang ang mga skill ay kumukonsumo nito. Ang kanyang attack power ay 13 hanggang 14 na, tinaasan pa ng plus 12 mula sa equipment, at ang defense ay 11. Ang lakas niya ay 8 plus 1, talino ay 7, bilis ay 4, pangangatawan ay 1, espiritu ay 1, at swerte ay 3. Hindi makapaniwala si Reckford sa nakikita niya. Hindi niya matanggap na natalo na ang Griffin bago pa man ito umabot sa ikalawang phase nito. Inanunsyo ng system na kumpleto na ang time-limited quest, at si Jay ang unang manlalaro sa God's Domain na nakapatay sa Chanter Griffin. Tumaas ng 200 ang reputasyon sa Meltdown, at lumagpas naman sa 300 ang kanyang personal na reputasyon doon. Dahil napatay ang Chanter Griffin ng isang non-upgraded na manlalaro na nakatapos ng misyong For Whom the Bell Tolls, permanenteng mawawala ang boss at ang Demon Legion nito sa Epoch, at maibabalik ang kapayapaan sa Meltdown. Nagsimulang kuminang ng maliwanag ang katawan ng Chanter Griffin. Iginigiit ni Reckford na siguradong gumamit ng bug si Jay, at tinawag itong isang madayang pagkapanalo. Inutusan niya ang mga miyembro ng party na pulutin ang mga luot sa lupa, at idinahilan na dahil sabay-sabay silang nagpunta, dapat makuha pa rin nila ang karamihan sa mga drop kahit hindi sila lumaban. Pero sinabi ng isa sa kanyang mga miyembro na wala siyang mapulot. Nagbigay ng abiso ang system na wala siyang kwalifikasyon para kumuha ng luot. Nataranta ang lalaki, nalilito kung bakit hindi niya makuha ang mga pabuya, at napagtantong hindi siya pumasa sa mga requirement. Sa kanila naisip ang katotohanan. Si Lin Jay lang mag-isa ang nakatalo sa Chanter Griffin. Sa sobrang gulat, pinagtagpi-tagpi niya ang mga nangyari at napagtantong tinanggal si Lin Ji sa party bago pa man niya ito mapatay. Sumigaw si Reckford sa sobrang pagkayamot at isinigaw na wala na silang kinalaman sa mga drop na iyon. Isang gintong item ang lumabas, ang gintong kampana ng Chanter Griffin, isang legacy divine artifact. Nagbigay ito ng malakas na proteksyon na kayang harangan ng minsan ang isang nakamamatay na atake at itaboy pabalik ang mga kalaban kapag nabasag. Hindi inaasahan ni Jay na ganito kaliit ito. Kaswal niyang iniunat ang kanyang kamay at pinalapit ang luot sa kanya. Umikot ang mga barya sa hangin sa isang maliwanag na direksyon at dumiretso palapit sa kanya. Napamura ng malakas ang isang lalaki na sinubukang agawin ang luot habang pinapanood itong lumipad palayo. Dismayado siyang nagreklamo, nagtataka kung bakit kay Jay napunta ang lahat. Sinubukan ni Reckford na pakalmahin si Hawk, sinasabing hindi ito mahalaga, kahit pa kinuha ni Jay ang lahat ng pabuya. Mabilis silang nakabuo ng bagong plano. Ayon sa mga patakaran ng laro, ang isang manlalaro na namatay ay malalaglag ang lahat ng nakuhang pabuya sa loob ng 24 na oras, kaya nagdesisyon silang patayin si Jay upang mapasa kanila pa rin ang mga pabuya ng Griffon. Nag-atubili si Hawke, pinapaalalahanan ang grupo na mag-isa lang na tinalo ni Jay si Griffin at ang lakas niya ay higit pa sa inaasahan nila. Gumamit ng kasanayan ng marksman para suriin ang kondisyon ni Jay at nakita nitong nasa 3% na lang ang kanyang buhay. May pagmamalaki niyang napagtanto na kahit isang mahinang tira lang ay sapat na para tapusin siya. Sinabihan ni Reckford ang lahat na lumipat sa player versus player mode. Plano nilang paunahing papasukin si Ie sa dungsyon, pagkatapos ay papatayin siya sa loob para siguraduhin hindi siya makakalabas ng buhay. Tahimik silang pumunta sa likuran niya. Sinusuri ni Jay ang mga nakuha niya. Ang pagpatay sa isang boss ay nagbigay sa kanya ng 100 copper coins at maraming materyales para sa alchemy. Ang kasalukuyang halaga ng isa copper coin ay 12,000 yuan, kaya ang kabuuan ay umabot sa 1,200,000 yuan. Bigla siyang yumaman sa loob lang ng isang araw. Lumapit si Reckford nang may nakakainsultong ngiti, sarkastikong binabati siya, at inaamin na may tunay siyang husay. Nanlamig ang tono ni Jay nang paratangan niya ito ng pagtataksil sa kanilang kasunduan at pagpapaalis sa kanya sa grupo. Sinabi niya rito na huli na ang lahat para humingi ng tawad. Mabilis na nag-iba ng tono si Reckford, nagpapanggap na buo ang tiwala nila sa kanya, at piniling huwag makialam dahil sa kanyang lakas. Pinuri niya ito sa pagtalo ng mag-isa sa isang boss na may pang-5 taong antas ng hirap, at sinabing kahanga-hanga ito. Dagdag pa niya na dapat ay bigyan din sila kahit kaunting pagkilala para roon. Lumabas ang isang babala sa sistema na nagsasabing nagtamo si ng isang malubha at nakamamatay na sugat. Bago pa man makabalik sa isang ligtas na lugar, malaki na ang nabawas sa kanyang buong buhay, at nahati ang lahat ng kanyang stats. Sinabi sa kanya ni Reckford na nalaman na nila ang kanyang pagkatao, at ito na ang katapusan para sa kanya. Ipinaalala nila sa kanya na ang mga taong kinaharap niya ay bahagi ng kinatatakutang villain gang ni Rex. Simple lang ang batas nila, patayin ang mga halimaw at manlalaro. Nakikipagtulungan sila pero nagtataksil din. Inasinta ng Archer si Ye.
Habang sinasabihan siya ni Rexford na oras na para isuko ang lahat, nagpakawala ang Archer ng isang malakas na palaso. Nakilala ito ni Jay bilang hunter skill na Eagle Eye. Matindi nitong pinapataas ang asinta, at halos siguradong tatama pagdating sa mga bukas na lugar. Napagtanto niyang sinadya ng Archer na sumala. Tinanong niya sila kung anong ibig nilang sabihin. Niliwanag ito ni Rexford. Hindi lang ang mga nakuha kay Griffin ang gusto niya. Gusto niyang kunin ang lahat, kasama na ang kahoy na patpat, ang kanyang kagamitan, at kung ano pa man ang meron siya. Dagdag pa niya na kung magmamakaawa si Jay, baka palagpasin nila ang kanyang buhay. May kasamang malupit na ngisi, sinabi niyang gusto niyang iwanan ni Jay ang burol ng mga makasalanan nang walang saplot para makita ng lahat ang kanyang kahihiyan. Napahagalpak siya ng tawa nang maisip si Jay bilang isang mandirigmang walang saplot, isang hampas lupang akala mo'y maaabot ang langit sa isang iglap dahil lang sinuwerte at natamaan ang kahinaan ng boss. Sa paningin niya, si E ay isang tangang gumagapang sa pinakamababang antas ng lipunan. Dahil umabot na dito ang lahat, walang balak si E na hayaang mangyari yon. Para sa kanya, sila ay mga hadlang lamang sa kanyang landas patungo sa pagiging mas malakas. Sinabi niya na tatapakan niya sila ng walang pag-aalinlangan at patuloy siyang susulong. Hindi man lang sila karapat-dapat na alalahanin. May kumpiyansa siyang umisi at hinamon silang sugurin siya kung may lakas sila ng loob. Ito mismo ang gusto niya. Dahil tinanggihan niya sila, sumugod sila para patayin siya. Gumamit ng Eagle Eye ang Archer. Ginamit ni Jay ang kampana. Hinarang nito ang bawat pag-atake. Ang sagupaan ay nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Nainis ang grupo ni Rexford sa divine artifact na naiwan ni Chanter Griffin. Nagtanong si Hawkeye kung ano ang ginagawa ng gintong kampana. Inisip niya kung nagbibigay ito ng kawalang kamatayan. Sumagot si Jay na hindi ito nagbibigay ng kawalang kamatayan. Binigyan lamang siya nito ng isang segundong pagkakataon na makahinga. Nanuya si Hawkeye, nagtatanong kung anong magagawa ng isang segundo. Sumagot si Jay na kailangan lang ng isang segundo para mag-upgrade ng kasanayan. Pagkatapos nun, maaari na niyang durugin ng tuluyan ang tatlo sa kanila. Nag-abiso ang sistema na ginamit niya ang isang libreng skill point para matutunan ang isang eksklusibong kasanayan ng mandirigma. Ang kasanayan ay Death's Respite. Kapag malapit ng mamatay, pwede niya itong gamitin para makabawi ng kaunting buhay. Kung siya ay nasa matinding kalagayan o pinaliligiran ng mga kalaban, ibabalik nito ang napakalaking halaga ng yi. Kaya pa nitong lampasan ang sukdulang limitasyon ng buhay ng mandirigma. Natigilan ang Archer nang makitang ganap na bumalik ang buhay niya. Hindi nila maintindihan kung paano niya ito nagawa. Nalagpasan pa niya ang limitasyon ng mga malubhang sugat niya. Nagtanong si Jay kung gusto nilang masaksihan ang kapangyarihan mula sa impyerno. Sinabihan ng mage ang grupo niya na huwag magpanik, sabay turo na nakabaon pa rin sa lupa ang espada ni Jay. Inutusan niya silang tutukan siya ng atake. Mabilis na sumugod si Jay. Nanigas si Rexford sa gulat. May sasabihin sana siya, pero tinamaan na agad ang Archer. Isang malakas na suntok ang nagpatalsik sa kanya. Natulala sina Rexford at ang mage sa sobrang bilis niya. Higit pa roon, napatay niya ang Archer gamit ang isang suntok. Ginamit ni Jay ang grip enhancement. Kapag nakikipaglaban ng walang hawak na sandata, lumalakas ng husto ang kapangyarihan niya. Sumigaw si Rexford kay Mechi, ang mage, na gamitin ang Ice Burst para mapigilan siya. Ginamit ng mage ang Ice Burst at nagyelo si Jay sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos ay sumugod si Hawk gamit ang kanyang dambuhalang espada, sinasabing kanina pa siya naiinis sa kanya. Ngunit inusog ni I ng bahagya ang kanyang katawan, kaya sa halip ay tumama ang talim sa yelo. Ang lakas ng pagkakabangga ay bumasag sa yelong gumagapos sa kanya. Inatras niya ang kanyang kamao, at sa isang suntok ay pinatalsik niya papalayo si Hawk. Hindi makapaniwala si Mechi na pumalya ang kanyang Ice Burst na pigilan siya. Ipinaliwanag ni Jay na hanggat sapat ang taas ng kanyang lakas, kaya niyang makawala ng sapilitan. Ang ganoong antas ng mahika ng yelo ay parang laro lang ng bata sa kanya. Nakipagtalo si Mechi na nakita niyang nahati ang stats ni A dahil sa malubhang pinsala nito, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon pa rin kataas ang lakas nito. Pagkatapos ay napansin niya ang battle aura na nakabalot sa katawan ni Jay. Napagtanto niyang parang hindi man lang nabawasan ang mga stats ni Jay. Inutusan niya ang Archer na gamitin ang Eagle Eye para suriin ang stats ni Jay. Humakbang paharap si Jay at hinawakan ang kamay ni Meki, sinasabing hindi na kailangan dahil naipadala na niya ang Archer pabalik sa respawn point kanina. Nagpanik si Meki, iginigiit na may mali. Iginiit niya na gumagamit si Jay ng cheat program at isang hacker si Jay. Ang mga salitang iyon ay gumising sa masakit na alaala ni Jay. Ipinaalala nito sa kanya nang pagtaksilan siya ni Chongqing. Noon, idineklara ni Chongqing na talo na si Jay. Isinumpa ni Ji na hindi siya kailanman babagsak sa ganoong antas. Kaya't ang marinig si Mechi na sabihin yon ay nagpakulo sa kanyang dugo. Pinilipit niya ang mga daliri ni Mechi, tinawag itong basura, dahil sa pagbibintang sa iba na nangdadaya kapag hindi manalo. Dahil hindi nakayanan ang sakit, nagmakaawa si Mechi. Sinabi niyang sumusuko na siya at nangakong aalis sa Villain Gang ni Rex kung pakakawalan siya ni Jay, ngunit huli na ang lahat. Ginamit sa kanya ni Jay ang Power Punch at pinatalsik siya ng diretsyo sa isang gusali.
Nang bumagsak si Mechi, nakagawa siya ng butas dito. May humakbang palapit at sinabi kay Jay na itinapon lang niya ang huling alas niya bilang isang warrior. Naiintindihan na ni Reckford kung paano ginamit ni Jay ang kanyang mga kasanayan para makalamang. Alam niya na sa mga dehadong sitwasyon, nakakapaglabas si Jay ng matinding lakas, lalo na kapag napapalibutan ng maraming kalaban. Nagbigay ng abiso ang system na ang warrior trait na last stand ay nangangahulugang kapag under siege siya, tataas ng husto ang kanyang stats. Kailangan ng under siege status ng hindi bababa sa 3 kalaban na nakapaligid sa kanya para gumana ito. Alam na alam ito ni Reckford, at ngayong siya na lang ang natitira, hindi nagagana ang last stand. Inamin yun ni Jay, at sinabing ibabalik niya ito sa bayan gamit ang isang tama lang ng espada, ng patas. Ipinamukha ni Reckford na hindi naintindihan ni Jay ang sitwasyon niya ngayon. Ipinaliwanag niya na isa siyang profesional na killer na dalubhasa sa paghuli ng mga manlalaro, lalo na sa mga one-on-one na laban. Kumpiyansa siya na nasa kanya ang bentahe. Nagdeklara si Reckford na kukunin niya ang walang kwentang buhay ni Jay. Ang trait ng killer class ay wake point strike. Ibig sabihin bawat tama ay magpapatong-patong ng debuff sa target. Iba-iba ang epekto ng bawat tira. Mapaparalisa ang mga braso, mapipilayan ang mga binti, dudugo ang katawan, at ang pinakamapanganib na tama ay sa ulo na magdudulot ng pagkabulag. Kapag tinamaan, mabilis na malilibing ang isang manlalaro sa patong-patong na debuffs. Inamin ni Reckford na may magagandang skills si Jay. Kahit na may hawak na mabigat na greatsword, nakakasabay pa rin ang bilis niya. Pero teritoryo niya ang malapitang labanan. Sa sandaling may tamaan, kahit maliit lang ang pinsala, unti-unti silang dadaigin ng patong-patong na debuffs. Sinabi niya na mamaya lang, luluhod si Jay at magmamakaawa na patayin na lang siya ng mabilis. Pinag-isipan ito ni Jay at nilutas ang problema sa pamamagitan ng paglayo. Pinanood ni Reckford ng hatiin ni Jay ang isang gusali at napagtanto na kahit nabawasan ang stats nito, mapanganib pa rin ang lakas ng kanyang mga atake. Alam nilang hindi dapat maliitin ang lakas ng isang warrior sa unang bahagi ng laro. Gayunpaman, naniniwala si Reckford na kung tatagal ang laban, siguradong matatalo rin si Jay. Pero wala sa plano ni Jay na sumunod sa laro niya. Sumugod siya ng napakabilis, at sinabihan si Reckford na magsisi habang mag-isa nitong hinaharap ang Resurrection Crystal. Nagulat si Reckford sa biglaang pag-atake. Sa sumunod na sandali, naiwan siyang walang saplot. Nakatayo siya doon sa gulat nang mapagtantong nag-respawn siya sa Resurrection Crystal. Kinumpirma ng isang system message na napatay siya ni Yi. Tumanggap din siya ng level penalty, bumaba mula level 3 patungong level 2 at nabawasan ang lahat ng attributes. Hindi niya maproseso ang mga nangyari. Nagsimula siyang pagtawanan ng mga kaparty niya. Sinabihan nila ito na nakuha ang lahat ng kanyang damit at kagamitan. Kinumpirma ito ng isang system message. Nalalaglag mula sa manlalaro ang lahat ng nakuha nilang gamit sa loob ng huling 24 na oras kapag namatay sila. Namula ang mukha ni Reckford. Napansin ng iba na lahat ng ninakaw niya ay hindi man lang tumagal sa kanya ng 24 na oras. Sumabog siya sa galit, napahiya dahil hinubaran siya ni E sa harap ng lahat. Nangako siya na hindi pa siya tapos at maghihiganti siya kahit anong mangyari. Samantala, napagtanto ni E na naibalik lang ng atake niya si Rex sa respawn point. Nakakalat pa rin doon ang lahat ng nahulog na gamit nito. Nagkamalay na si Hawk. Nakahinga siya ng maluwag dahil nag-focus siya sa depensa. Kung hindi, naibalik na sana siya sa bayan sa isang tira lang. Pero nanigas siya nang mapansin na wala ni isa sa mga kasamahan niya ang naroon. Pagkatapos ay nagtama ang paningin nila ni E. Agad siyang nilamon ng gulat at takot. Binalaan niya si Jay na huwag nang lumapit, tuluyan nang naglaho ang kanyang tapang. Mahinahong inutos sa kanya ni Jay na iuwi ang mga damit ni Rex at magbigay ng mensahe. Kung mag-cruise man ulit ang mga landas nila, papatayin niya sila hanggang sa bumagsak ang levels nila pabalik sa 0. Mabilis na sumagot si Hawk na naiintindihan niya. Nanginginig siya. Namimilipit ang kanyang sikmura dahil sa takot. Sinubukan niyang pigilan pero sa huli ay napasuka pa rin siya. Hindi niya mabatid ang labis na lakas na naramdaman niya mula kay Jay. Hindi na ito kayang sukatin ng simpleng stats. Para sa kanya, pakiramdam niya'y kaharap niya si kamatayan, isang Diyos ng digmaan na nagbalik mula sa impyerno. Inihayag ng system na matagumpay niyang nalabanan ang masamang mula sa ibang manlalaro, dahilan para makakuha siya ng malaking reputasyon. Tumaas ng 300 ang kanyang reputasyon sa Meltdown. Kaya naman umabot sa follower level ang kanyang reputasyon, lumagpas ng 600 points. Nakakuha siya ng isang espesyal na katayuan sa bayan. Aktibo na siyang susuportahan ng mga ngisi, makakabuo ng mas matibay na ugnayan, at magbubukas ng mga eksklusibong pribilehyo. Kahit na siya ang naging target, alam ni Jen na hindi ito isang pagkatalo. Para sa kanya, isa itong napakagandang palitan. Dahil maayos na ang lahat, nagpasya siyang bumalik sa bayan at magpahinga. Bumalik sa bayan si E, at pagkapasok niya, sinalubong siya ng isang marangyang pagbati. Nakapila ang mga gwardya sa dinaraanan niya, nakaluhod ang lahat bilang paggalang. Tumigil siya, naguguluhan sa mga nangyayari. Humakbang paharap ang mga tagabayan at inialay sa kanya ang pinakamataas na karangalan ng Meltdown, ang mahimalang Panginoon, ang Blade of Dawn.
Isang system notification ang lumabas at kinumpirma na nakakuha siya ng isang maalamat na titulo. Nagulat ang ibang mga manlalaro, hindi nila maintindihan kung bakit yumuyuko sa isang player ang mga ngisi. Wala silang ideya kung ano ang ibig sabihin ng titulong Blade of Dawn. Sa pagiging kuryoso, nagtaka ang ilan kung pambihirang title ba ito para sa mga top-paying players, at kung gaano ito kamahal. Ngunit sinabi ng iba na kahit ang mga magastos na manlalaro ay hindi pa nakakita ng ganito. Narinig na ni Jay ang titulong Blade of Dawn sa isang dungsyon sa nakaraan niyang buhay. 3 taon na ang nakararaan, nakulong pa rin ang mundo sa isang mahaba at walang katapusang gabi. Nilamon ng kadiliman ang lahat. Dati nang nakulong ang mundo sa mahabang panahon ng walang hanggang gabi. Nagkalat ang mga halimaw. Kumikislap-kislap na lang ang apoy ng sibilisasyon, pilit na kumakapit. Sa mga panahong iyon, isang maalamat na mandirigma ang lumitaw. Gamit lamang ang isang great sword, siya ang nagdala ng unang liwanag sa walang katapusang dilim. Simula noon, naging simbolo siya ng pagwasak sa gabi. Pinamunuan niya ang alyansa ng lahat ng paksyon sa huling laban sa pinakamadilim na oras bago mag-umaga. Sa huli, dinala niya sa liwanag ang isang bagong mundo. Nakatayo ang hindi niyang nakikilalang figura sa gilid ng bangin, habang sumisinag ang araw sa kanyang likuran. Habang nagniningning na tila araw ang kanyang espada, itinaas niya ito ng matayob. Ang titulong Blade of Dawn ay para lamang sa mga matatapang na tumayo laban sa kasamaan. Naalala ni Jay na bago pa man ilabas ang laro, mayroong 8 legacy titles na labis na ipinromote. Bawat isa ay kumakatawan sa isang maalamat na bayani mula sa kasaysayan ng epoch. Nagpahiwatig ang mga developer na hindi lamang sila simpleng kwento. Malamang na mga nakatagong achievement ito o sadyang napakabihirang pabuya. Ngunit hindi pa siya nakarinig ng sinumang nakakuha nito. At ngayon, ang legacy title na Blade of Dawn, na isa sa 8 dakilang titulo, ay nasa kanyang mga kamay mismo dito sa beginner village ng Meltdown. Habang ipinagdiriwang siya ng mga tagabayan bilang Blade of Dawn, kahit si Jay ay hindi umasa ng ganito kalaking pabuya. Sinabihan si Jay, na tinatawag na ngayon bilang Lord Blade of Dawn, na labis na napaluha ang buong bayan dahil sa labis na pasasalamat sa kanyang mga ginawa. Ipinaalam sa kanya ng isang gwardiya na personal na maghahanda ng isang piging ng pagsalubong si Mayor Oliver Green para sa kanya. Naabisuhan siya ng system na aktibo na ang side quest na Hero of Meltdown. Kailangan niyang pumunta sa Town Council Hall. Nag-alok ang gwardiya na personal siyang samahan, ngunit tumanggi si Jay at sinabing hindi na kailangan sabay utos na bumalik ito sa pwesto niya. Alam niyang ang pagiging masyadong pabida ay kukuha lang ng hindi kinakailangang atensyon, kaya mas mabuting manahimik na lang. Habang siya ay naglalakad palayo, may isang nakamasid mula sa dilim na nakahawak ng patalim. Si Reckford ayon. Binalak niyang tambangan si Jay pagpasok nito sa isang tahimik na eskinita. Isinumpa niyang sasaksakin niya ito sa likod. Iminungkahi ni Meki na umatras na sila dahil iginagalang na ng buong bayan si Jay. Ang paglaban sa kanya ay maaaring makasira sa kanilang reputasyon at kabuhayan sa Meltdown. Ngunit tumanggi si Reckford. Kinatatakutan na sila dahil sa kasamaan nila at hanggat kaya nilang patayin si Jay, laging may mga taong susunod sa kanila. Tinanong ni Hawkeye kung may plano siyang pahirapan si Jay. Inamin ni Reckford na sa labas, wala siyang buong kontrol. Pero dito sa Meltdown, siya ang kontrabida, at binigyan siya nito ng impluensyang wala ang iba. Bigla silang napansin ng isang gwardiya, at nagbabala na kahit may pagdiriwang, mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas ng armas sa publiko. Huling-huli si Reckford na may hawak na 2 punyal. Mabilis siyang nagpalusot at sinabing nag-uusap lang sila tungkol sa negosyo. Nagreklamo siya na masyadong mahigpit ang mga patakaran, kaya hindi man lang daw makapaglaro ng maayos. Binalaan sila ng gwardiya na mahigpit na binabantayan ang mga masasamang manlalaro at pinaalalahanan silang mag-ayos, lalo na't may record na sila. Habang naglalakad palayo ang gwardiya, umisi si Reckford. Kahit ang Meltdown ay may itinatagong kadiliman. Pabulong niyang sinambit ang pangalan ni Linjay. Malinaw na hindi pa siya tapos sa kanya. Samantala, nakarating si A sa town hall at dumiretso sa opisina ng alkalde. Walang pag-aatubili niyang inabot ang pinto at humakbang papasok. Pagkapasok niya, agad siyang nakilala ng alkalde bilang ang Blade of Dawn. Nakangiti siyang malugod na tinanggap at sinabing sa wakas ay dumating na rin siya. Taos-pusong nagpasalamat ang alkalde, sinasabing tapos na rin sa wakas ang bangungot na bumabagabag sa bayan ng maraming taon. Gumaan ang loob niya na tuluyan nang nawala si Chanter Griffin. Pinuri niya ang ginawa ni Jay, sinabing hindi lang nito iniligtas ang bayan kundi pati na rin ang napakaraming buhay. Para sa kanya, isa itong makasaysayang tagumpay na dapat laging alalahanin. Naalala ni Iina sa nakaraang buhay niya, isang nakakatakot na nis si Mayor Green. Malamang dahil ito sa matagal na kapaguran mula sa walang tigil na labanan kontra sa mga demonyo na nagpahina sa kanyang isip at katawan. Ngunit sa buhay na ito, mas maayos ang hitsura ng alkalde at nagbago pa ang personalidad nito. Napagtanto ni Jay na dahil lang ito sa mas maaga siyang nakialam at binago ang kinalabasan ng lahat. Upang parangalan ang kanyang katapangan at kabutihan, gumawa ng formal na panukala ang alkalde sa ngalan ng buong bayan.
Binalak nilang magtayo ng isang gintong estatwa niya sa sentrong plaza para malaman ng lahat ng darating sa Meltdown ang kanyang alamat. At sa pamamagitan nito, mararamdaman nila ang kislap ng Blade of Dawn. Nagpasalamat si Jay, pero sinabi niyang walang halaga sa kanya ang ganoong klaseng pagkilala. Alam niyang hindi talaga magbabago ang buhay ng ibang manlalaro dahil lang nagkaroon ng estatwa ng isang baguhan. Sa halip, nagbigay siya ng ibang mungkahi. Agad sumang-ayon ang alkalde at nag-alok pa ng anumang kapalit, ginto, titulo ng pagkamaharlika, o anumang gantimpalang nararapat sa kanyang mga nagawa. Ipinaliwanag ni Jay na ngayong wala na ang banta ni Griffin, ang pondo para sa militar at mga kagamitang inihanda dapat dito ay dapat gamitin sa mas praktikal na paraan para makatulong sa lahat. Dalawang bagay ang iminungkahi niya. Una, ang magpatupad ng pangmatagalang bawas sa buwis para sa mga adventurer sa mga lugar kalakalan ng bayan. Mapapababa nito ang gastos para sa pag-unlad ng mga bagong manlalaro at gagawin ang Meltdown na mas kaaya-ayang panimulang lugar. Pangalawa, ang palakasin ang seguridad at puwersa ng pagpapatrolya sa bayan upang maiwasan ang mga darating na banta at masigurong mamumuhay ng payapa ang mga residente at manlalakbay. Labis na naantig ang alkalde. Hindi tulad ng iba na naghahabol lang ng kasikatan at kapangyarihan, tunay na nagmamalasakit si Jay sa lahat. Dahil humanga sa kanyang pananaw, agad na pumayag ang alkalde at nangakong ipapatupad agad ang plano. Biglang umalingaw-ngaw ang isang anunsyo mula sa sistema sa buong bayan. Mula sa sandaling iyon, ang buwis para sa lahat ng kalakalan sa Meltdown sa pagitan ng mga manlalaro, mga nisi, o pareho ay permanenteng binawasan ng 50%. Ito ay isang gantimpala para sa pambihirang kontribusyon ng isang baguhang bayani. Sumabog sa tuwa ang buong bayan. Namangha ang mga manlalaro nang malamang kalahati na lang ang mga buwis. Akala ng iba ay mga mayayamang manlalaro lang ang makakagawa ng ganitong pagbabago. Gumaan naman ang loob ng iba. Sa wakas ay makakabili na rin sila ng mga pangunahing kagamitan gaya ng mga potion. Puno ng mga pasasalamat ang mga kalsada, pinupuri ang Meltdown at nagpapasalamat kung sino man ang gumawa nito. Nang makita ito, naging emosyonal ang alkalde. Sinabi niyang totoong dinala ni Jay ang liwanag ng bukang liwayway sa bayan at nakuha ang puso ng lahat. Bilang tanda ng kanyang pasasalamat, inabutan ng alkalde ng isang susi si Jay. Para ito sa isang bakanting 2 palapag na bahay sa labas ng bayan. Ipinaliwanag niyang bagamat simple lang ito, tahimik ang lugar at nakaharap ito sa mga bukid ng windmill. Pagkatapos ay binigay niya ang isang susing tanso kasama ang titulo ng lupa, kaya formal nang napunta sa kanya ang ari-arian. Nang may sinseridad, hiniling niyang tanggapin ito bilang isang gantimpala. Sa ngalan niya bilang alkalde, inimbitahan niya si I na manirahan sa Meltdown at gawin itong kanyang tunay na tahanan. Natigilan si I. Inabisuhan siya ng sistema na nakuha niya ang kauna-unahang independent property na pag-aari ng isang manlalaro sa Epoch. Kasama ng Windmill View Residence, nakatala na ngayon ang pangalan niya sa kasaysayan ng bayan. Halos hindi siya makapaniwala. May pag-aari na siyang ari-arian sa loob ng Epoch. Isa itong bagay na dati ay imposibleng maabot. Sa isang laro na kontrolado ng isang malayang nag-evolve na Master Lai, na masyadong makatotohanan at parang pangalawang mundo na, ang kakulangan sa lupa ay isang pangunahing patakaran. Hindi ito tulad ng ibang laro kung saan ang mga mayayamang manlalaro ay pwedeng magtapo ng pera, bumili ng buong kalye, o gawing alipin ang mga nisi. Bawat kapirasong lupa ay may may-ari na, maging ito man ay isang syudad na kontrolado ng sistema, isang katutubong tribo, o kaya'y kuta na inokupa ng napakalalakas na halimaw. Sa pangkalahatan, nakakaarkila lamang ang mga manlalaro ng pansamantalang karapatan na gumamit o maliliit na espasyo para sa workshop. Kahit gumastos pa ang isang guild ng napakalaking pondo at reputasyon para makuha ang isang teritoryo, pwede pa rin nila itong mawala anumang oras dahil sa mahinang depensa o pakikialam ng sistema. Ngunit ito, isang pribadong espasyo na buong pagmamay-ari niya, ay isang hindi maisip na kalamangan sa simula ng laro. Maging ito man ay para sa imbakan, pag-aaral ng mga kasanayan, o pagpapalawak sa hinaharap, napakalaki ng halaga nito. Taos-pusong nagpasalamat si Jay kay Mayor Green, sinasabing labis niyang pinahahalagahan ang regalo. Sumagot ang alkalde na ang pagpili ni Jay na manirahan doon ay higit na mas makabuluhan kaysa sa anumang gintong estatwa sa sentrong plaza. Binigyan siya ng sistema ng mga bagong pribilehyo sa loob ng Meltdown. Na-unlock niya ang teleportation sa loob ng bayan at maaari na niyang ayusin agad ang kanyang mga kagamitan. Nagkaroon din siya ng access sa isang remote na auction house. Bukod pa riyan, lahat ng gastusin niya sa bayan ay magkakaroon na ng permanenteng 15% na diskwento. Nagtapos ang mensahe ng sistema sa pamamagitan ng paghiling na paboran siya ni Dawn magpakailanman. Ngumiti si Jay. Pagkatapos nito, naglakad si Jay sa buong syudad. Dahil sa diskwentong ibinigay sa kanya ng alkalde, naisip niyang ito na ang tamang oras para bumili ng mga supply. Biglang lumabas ang isang abiso mula sa sistema. Dinukutan siya at nawalan siya ng 100 tanso. Isang figura na nakapulang balabal ang ngumiti, malinaw na masaya sa pagnanakaw. Agad na hinawakan ni Jay ang balabal at iginiit na ibalik ito, ngunit sa isang iglap, naglaho siya na parang bula.
Napakuyom ang panga ni Jay, naiinis na ninakawan siya sa tirik ng araw. Napagtanto niyang kailangan pa rin ng meltdown ng mas matibay na seguridad. Walang pag-aksaya ng oras na hinabol niya ito. Napadpad sila sa isang madilim na eskinita. Sinabihan siya ni Jay na tumigil na sa katatakbo. Wala na siyang mapupuntahan. Ngumisi ang babae at sinabing baligtad ang iniisip niya. Teritoryo niya ito. Ang figura ay nagpakilala bilang isang hamak sa Dart Street, isang level 3 elite hooligan. Mas marami pang lalaki ang lumabas mula sa dilim upang harangan ang kanyang pagtakas. Naalala ni G na may natatago pa ring madilim na bahagi ang Meltdown. Isang mahalagang figura ang namumukod tangi, ang manager ng Dark Street na si Xialian. Pinagmasdan niya ito ng may ngisi, napansin kung gaano ito kaalam, at naghinala pa na baka isa siyang closed beta player. Sa kanyang nakaraang buhay, higit sa isang beses nang na-target si Jay ng mga Dark Street nis na ito. Alam na alam niya kung paano ito gumagana. Nang walang paligoy-ligoy, sinabi niya rito na may nagbayad para sa buhay nito. Minarkahan na siya para mamatay. Mabilis na inisip ni E ang mga posibilidad. Sa ngayon, 2 tao pa lang ang nakakaaway niya, si Paladin Balay at si Reckford mula sa villain gang ni Rex. Tinanong niya kung sino ang may gusto na mamatay siya. Nang may makahulugang ngiti, sinabi nitong alam na niya ang sagot. Hindi na kailangan pang ipaliwanag ito. Ngumisi si Jay, sinabing wala ng lakas ng loob si Reckford na harapin siya ng direkta at aasa na lang sa pag-upa ng iba. Nagkibit balikat siya at nilinaw na isa lamang siyang nis na nag-asikaso ng mga transaksyon. Para sa kanya, walang halaga ang mga alitan ng mga player. Negosyo lang ang lahat. Saka siya nagbigay ng utos na patayin ito. Sumugod ang mga lalaki sa likuran ni Ye. Hinugot ni Ye ang kanyang espada at humarap sa kanila. Sumabog ang kanilang sagupaan sa makipot na eskinita. Sa isang iglap, bumagsak silang lahat. Tinaasan siya ng kilay ni Xialian, halatang bilib. Tinanong siya ni Jay kung gusto ba nitong sumubok na susunod. Tumigil siya at nag-isip. Ang pagnakawan siya ngayon ay masamang negosyo. Kung magkamali man, baka hindi pa sapat ang natanggap niyang bayad para sa gastusing medikal ng mga tauhan niya. Dahil malinaw na ang sitwasyon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatras. Kahit magsama-sama sila, hindi sila ubra sa Blade of Dawn. Mahinahon siyang nagdagdag, kahit ang mga gnisi ay nagkukwenta ng kita at lugi kapag nagnenegosyo. Nagpasya siyang magpadala ng mensahe kay Reckford sa pamamagitan ng inkwentrong ito. Sasabihin sa kanyang ulat na ginawa niya ang lahat, pero sobrang hirap, kaya wala siyang pagpipilian kundi umatras sa kalagitnaan. Pabiro siyang kumaway paalam at tinawag siyang munting Blade of Dawn. Bago umalis, sinabi pa niyang kung bibisita man ulit ito sa Dart Street, sabihin lang ang pangalan niya. Bigla siya nitong pinigilan, at naging malamig ang ekspresyon nito. Lumingon siya, medyo inis, at ipinaalalang hinahayaan na nga niya itong umalis. Pero imbes na umatras, hiningi nito ang supot ng mga barya na kinuha niya. Ipinaalala niya rito na nagpakita na siya ng awa nang palampasin niya ang buhay nito. Natuwa siya at sinabing may lakas pa ng loob itong makipagtawaran sa kanya pagkatapos ng lahat. Para sa kanya, ang supot ng baryang iyon ay ang kabayaran nito para mabuhay. Pero para kay G, ito ay perang pinaghirapan niya gamit ang sariling lakas. Isang mabigat na aura ang nagsimulang lumabas sa katawan nito habang sinasabi sa kanyang gumagawa rin siya ng pera gamit ang sarili niyang kakayahan. Hinugot niya ang kanyang espada at sinabing kukunin na lang niya pareho ang pabuya at pera nito. Sumugod ng paharap si Jay. Nagpang-abot ang kanilang mga talim. Ngunit sa sumunod na sandali, nabali sa gitna ang kanyang espada. Mahinahon niyang sinabi na may hawak siyang isang sandata ng pagkawasak. Nanliit ang mga mata ni Jay at naramdamang may mali. Sa nakaraan niyang buhay, isa lamang itong ordinaryong mangangalakal sa black market na pinapatakbo ng mga gnisi. Noon, kaswal pa itong mag-aalok na pautangin siya pambili ng bagong sandata dahil lang nakagwapuhan ito sa kanya. Ngayon pakiramdam niya ay ibang-iba ito. Nagtaka tuloy siya. Ano nga ba ang nagbago sa pagkakataong ito? Naikuyom ni Jay ang kanyang mga kamao. Kahit pa kailanganin niyang makipaglaban ng walang sandata, handa siya. Hindi niya ito palalampasin ng ganoon kadali. Halata niyang sinusubukan itong galitin siya. Pero para sa kanya, luma na ang istilong iyon. Gayunpaman, wala siya sa masamang mood, kaya ayos lang sa kanyang makipagpalitan ng ilang suntok. Na may pilyang ngiti, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at sinabing simulan ang welcome ceremony ng Dark Street. Umungol ang mga tao na parang mga panatiko, isinisigaw na walang tatalo sa kanilang boss. Puno ng kumpiyansa, sumugod siya ng diretsyo kay Ye. Nabigla si Ye. Buti na lang at nakaiwas siya sa huling segundo, at isang hibla lang ng buhok ang nalaga sa kanya. Sinundan niya ito ng isa pang pag-atake. Sininggan niya ang sipa nito gamit ang kanyang mga braso. Nagsisimula na siyang mainis sa babaeng ito. Mabilis niyang napagtanto. Talagang malakas ito. Sumugod siya ng paharap. Nagkasalubong ang kanilang mga kamao sa gitna. Sinubukan siya nitong sipain muli, ngunit umiwas siya. Pinuri nito ang kanyang mabibilis na reflex. Nagtangka itong gumawa ng maruming tira, pero saktong nasalo niya ang pulso nito. Hinigpitan niya ang kanyang hawak at itinaas ang kanyang kamao. Natigilan ito sandali at agad na umiwas. Sinabi niyang oras na para tapusin ang laban. Tumama sa pader ang kanyang suntok, dahilan para magkabitak ito.
Muntikan lang madaplisan ang pisngi nito sa lakas ng tama. Naging kawili-wili iyon para sa kanya. Kung walang sandata, hindi niya ito mapapabagsak. Tinanong niya ito kung tingin pa rin itong sulit ang makipaglaban. Mula rito, mas marami ang mawawala sa kanya kaysa mapapala. Nakatayo lang siya roon na tulala. Tapos napahalakhak na lang siya. Ngayon ay talagang naging interesado na siya rito. Nawalan na siya ng ganang makipaglaban. Binalik niya ang pouch nito. Alam niyang marami na rin siyang nasayang na oras. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan at umalis silang lahat. Naibulong niyang isa itong kakaibang babae. Napansin niyang iba na ang pakiramdam sa pouch ngayon. Sa isang saglit, inisip niyang gumamit ito ng isang uri ng ilusyon. Nang tinignan niya ang loob, natigilan siya. Mayroon itong mata. At kasama nito ang isang mensahe mula sa kanya. Sabi niya ito ay isang regalo sa unang pagkikita at inaasahan niyang makatrabaho siya. Kumulot ang noo niya, litong-lito sa tunay na kahulugan ng regalo. Biglang nagliwanag ang mata, at pagkatapos ay dumiretso itong bumaon sa kanyang mata. Napaluhod siya, tinamaan ng matalim at hindi matitiis na sakit. Biglang inihayag ng sistema na nakakuha siya ng isang bihirang divine artifact, ang Eye of True Sight. Mukha itong tuyong eyeball na sa paanuman ay nakaugnay sa isang bumagsak na sinaunang Diyos. Kahit na inabandona na ito, nagbigay ito sa kanya ng isang malakas na pseudo-skill na hinahayaan siyang makita ang likod ng mga ilusyon at ibunyag ang katotohanan. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng pabuya. Isa itong bagay na hindi pa niya kailanman naririnig noon. Ngayon ay hindi niya mapigilang mag-isip. Ang bersyong ito ng Meltdown ay mas kawili-wili kaysa sa kanyang naalala. Kalaunan sa palengke. Tumingin-tingin siya sa paligid, naghahanap ng anumang mapapakinabangan. Nakuha ng isang lalaking nagbebenta ng mga itim na bato ang kanyang atensyon. Lumapit siya at sinuri ang mga paninda. Ang itim na bato ay ang pinakakaraniwang pangunahing mineral sa epoch. Ang mga manlalarong ginugol ang lahat ng kanilang oras sa pagmimina ng magic crystal ore ay ilang beses nang bumagsak dahil dito. Sa paglipas ng panahon, naipon ang mga ito na parang bundok sa mga imbakan ng mga manlalaro. Kumukuha ito ng masyadong malaking espasyo at hindi man lang sulit ibenta. Kamakailan lang, naging basura na ito, isang bagay na halos ipamigay na lang ng mga tao ng libre. Biglang gumana ang Eye of True Sight. Hindi niya inasahan na kusa itong gagana. Saka may napansin siya sa bunton ng mga bato. Isang kristal ang mukhang naiiba sa lahat. Nakumpleto ng mata ang pagsusuri nito. Isa itong Starlight Stone. Natigilan si Jay. Hindi niya inaasahan ganito kalakas ang Eye of True Sight. Nakahanap lang siya ng kayamanan sa pamamagitan lang ng paglalakad-lakad. Nagpasya si Jay na kunin muna ito at pag-aralan na lang mamaya. Tinanong niya ang nagbebenta kung ibinebenta niya ito at masayang sumagot ang lalaki nang. Sinubukan siyang bulahin ng nagbebenta at sa loob-loob niya, naisip ni Jay na ang lalaki ay isang uto-uto. Sa kaibuturan nito, hindi inaasahan ng nagbebenta na ang isang basurang bato ay magbibigay sa kanya ng isang tansong barya. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya. Dinurob ni Jay ang hiyas at nakuha ang walang apoy na Starlight Stone. Dahil sa panlabas na pagpapanggap nito, isa itong bagay na hindi kayang matukoy ng ordinaryong pagsusuri. Hindi siya nagtaka na napagkamalan itong walang kwentang bato at itinapon na parang basura. Pero ngayon alam niya na kung ibebenta niya ito ng direkta sa isang nisi, mas higit pa sa 100 tansong barya ang halaga nito. Naalala niya na ang Starlight Stone ay may isa pang espesyal na gamit. Kapag kinalas, maaari itong maging isang bihirang material para sa alchemy. Gusto niyang sulitin ang halaga nito, kaya nagpasya siyang subukan ng alchemy. Sa mundo ng epoch, nag-enjoy ang mga manlalaro ng malaking kalayaan sa pagpili ng mga lifestyle profession. Ginagawa pa nga ng marami na pangunahing klase ang pagiging lifestyle player, tulad ng mga sastre, panday, at tagagawa ng hiyas. Madali lang ang entry level para sa mga propesyong ito, na halos parang karugtong lang ng totoong buhay, na nagsisilbing magandang pahinga mula sa labanan. Dahil dyan, sinusubukan ng karamihan sa mga manlalaro ang isa o dalawa. Gayunpaman, may isang lifestyle profession na naiba. Hindi lang mahirap at magastos itong pasukin, kundi mapanganib din ang mismong proseso. Isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng pagsabog at agad kang mapatay. Ito ang alchemist at ang sumpa nito. Binuksan niya ang interface at nagpasyang suriin muna ang kasalukuyang presyo ng mga produktong pang-alchemy. Ipinakita sa listahan na ang isang medium health potion ay nagkakahalaga ng 0 tansong barya na may limitasyong 1 bote lang bawat araw ang maaaring bilhin. Kung susundin niya ang opisyal na recipe sa paggawa, aabutin ng higit sa 1 tansong barya ang magagastos sa materyales na mas mataas sa bentahan. Nakita niya na ang Moonlight Moss ay nagkakahalaga ng 2 tansong barya. Ang 2 Sunflower Nectar ay nagkakahalaga ng 5 tansong barya. Ang Hemostasis Herb ay nagkakahalaga ng 1 tansong barya, habang ang malinis na tubig at mga medium crystal bottle ay halos walang halaga. Sa pagtingin pa lang dito, alam niyang malulugi siya. Bukod pa rito, ang mga alchemist ay kadalasang may mataas na failure rate, madalas na nasa 60% na nagpapamahal lalo sa paggawa. Dahil dito, ang totoong gastos sa mga potion ay halos doble ng nakalistang presyo. Ito ang dahilan kung bakit iniiwasan ng karamihang manlalaro ang alchemy.
Kapag mas malaki ang pamumuhunan nila, mas malaki rin ang nawawalang pera nila. Ngunit dahil nanirahan na siya sa mundong ito ng maraming taon noon, alam na niya ang mga tagong recipe para sa ilang potion. Noong una, kahit alam niya ang recipe noon, hindi niya ito magagawa. Kulang siya sa pinakamahalagang material, na siyang pulbos ng Starlight Stone. Ngunit ngayon ang hindi inaasahang tuklas na ito ay nagbigay sa kanya ng perpektong pagkakataon para kumita. Samantala, may isang taong nagmamatsyag sa kanya at napansin na bumibili na naman siya ng kung ano. Sinabi sa kanya ng isa pang espiya na huwag na lang itong pansinin at palihim na sundan siya, sa pag-asang makalamang at kumita ng pera mula sa anuman ang ginagawa niya. Dahil si Jay ang may titulong Blade of Dawn, inakala nila na pamilyar siya sa ekonomiya ng sistema mula pa sa closed beta. Nakita siya ng lalaki na bumili ng itim na bato sa nakaraang tindahan, kaya bumili rin siya nito. Inamin ng isa pang espiya na nakumbinsi siya at nauwi sa pagbili ng buong tumpok. Nakakatuwa, nagsimulang magtaka ang nagbebenta kung naibenta ba niya ng masyadong mura ang mga itim na bato. Bumili si ng sapat na medium crystal bottle at mga pangunahing materyales tulad ng verdant grass leaves. Sapat na ito para makagawa siya ng isa zero medium health potion. Pagkatapos, gamit ang bihirang material, matagumpay siyang nakagawa ng perpektong pulbos ng Starlight Stone. Nagtaka ang isang espiya kung ano ang idinurog niya. Tinawag siyang tanga ng kaibigan niya. Nahulaan niya na iyon ang itim na bato na binili ni Jay, at sinusubukan ni Jay na gumawa ng mataas na kalidad na mga produkto gamit ang itim na bato bilang pangunahing material. Napagpasyahan nilang gayahin siya. Dinurog nila sa kanilang mga kamay ang itim na bato at nakuha ang cuttlefish stone powder at blue forage powder. Noong una, ang grass leaf essence ay maaari lang maging mahinang herbal juice. Ibinuhos ni Jay ang grass leaf essence sa bote, tapos idinagdag niya ang pulbos ng Starlight Stone. Dahil sa catalyst effect, ang mahinang pinaghalong herbal ay agad na napalakas at naging mas mabisa. Pero hindi pa roon nagtatapos iyon. Nakita siya ng mga espiya na papunta sa fountain at inisip na gagawa siya ng isang high-level ritual. May katuturan ito sa kanila dahil ang paggawa ng ganito ay mangangailangan ng tamang kapaligiran. Habang pinagmamasdan nila siyang mabuti, nakaisip sila ng panibagong hula kung ano ang kanyang ginagawa. Laking gulat nila, pinuno lang ni ng tubig ang bote, at naging berde ang likido sa loob. Inabisuhan siya ng sistema na nakakuha siya ng isang medium health potion. Nasiyahan si Ye. Ang hitsura nito ay kapareho ng ibinebenta sa shop at pareho lang din ang epekto nito. Inakala ng mga espiya na gumagawa siya ng mga peking potion. Patuloy niyang inulit ang proseso at matagumpay siyang nakagawa ng 100 medium health potion. Ginantimpalaan siya ng sistema ng napakalaking halaga ng alchemy experience at mabilis na tumaas ang kanyang level. Nang makita ang resulta, napagtanto niya na ang kaalaman niya sa nakaraan ay maaari na ngayong direktang gawing pera. Napansin ng mga tao ang mga bote malapit sa fountain at tinanong kung magkano niya ibinebenta ang mga ito. Mas maraming manlalaro ang lumapit at sinubukan pang ang bumili ng bultuhan. Sa loob lamang ng isang oras, ang lahat ng ginawa niya ay tuluyang naubos. Dahil ginawa niyang mas mababa ng kaunti ang presyo kaysa sa shop, naibenta agad ang mga ito. Ang ilan ay ibinenta pa nga muli sa mas mataas na presyo. Sa huli, ang kanyang orihinal na 100 tansong barya ay naging 1,000 sa loob lang ng isang oras. Natuwa siya. Ang gantimpala mula sa Griffin ay nadoble na ng 10 beses ngayon. Sa wakas ay napagtanto ng mga espiya na minaliit nila siya at ang kanyang ibinebenta ay tunay na gamot. Naisip nila na ang pamamaraan niya ay malamang nalihim na kaalaman mula pa sa closed beta. Kung malalaman ito ng publiko, maaari nitong yanigin ang buong ekonomiya ng laro. Nang makita ang pagkakataon, binalak nilang samantalahin ito at yumaman bago pa maayos ng sistem ang butas. Sa pag-akalang madali ito, sinubukan nilang kopyahin ang proseso at naniwalang simpleng bagay lang ang alchemy. Pero nauwi sila sa isang bote ng nakalalasong potion. Nagduda silang mali ang recipe dahil pinanood nila ang bawat hakbang. Sinabi ng lalaking gumawa nito sa kanyang kaibigan na isa itong health potion na iba lang ang kulay. Tinanong ng kaibigan niya kung matapang siyang inumin yon, at ganoon na nga, inabisuhan ng system ang manlalarong si Jabba na pinatay niya ang kanyang sarili. Nakuha ng gulo ang atensyon ni Jay. Naging mausisa ang mga tao sa kung ano ang nangyayari. Hindi sila makapaniwalang may isang tao na kakatapos lang patayin ang sarili. Pero alam ni Jay na sinubukan lang nila ang alchemy nang hindi naintindihan ang recipe, kaya tinamaan sila ng sumpa ng alchemy. Tanging swerte na lang sa susunod ang naihiling niya para sa lalaki. Paglipat sa susunod niyang plano, kailangan niyang mag-log off at asikasuhin ang bago niyang kayamanan. Nag-log off si Jay sa kanyang bahay. Hinubad niya ang EA helmet habang kinakalkula ang palitan, at napagtantong ang isang copper coin ay katumbas ng 1,000,000 yuan. Bago mag-log off, nakapagpalit na siya ng 50 copper coins sa pamamagitan ng trading platform. Kalaunan, nakatanggap siya ng kumpirmasyon na 5 milyon yuan ang inilagay sa kanyang account. Bumilib siya kung gaano ito kabilis. Bigla na lang, may narinig siyang pumasok. Pumasok nang sapilitan ang isang grupo ng mga lalaki sa kanilang bahay para maningil ng utang at magbanta.
Nabigla ang kanyang ina at kapatid. Sinabi nilang hindi pa araw ng bayaran dahil kakasimula pa lang ng buwan at sa katapusan pa ang palugit. Inamin ng pinuno ng mga siga na balak niya talagang maningil sa katapusan, pero natalo siya ng 1 milyon sa epoch. Pinagbantaan niya sila na kapag hindi niya nabawi agad ang pera niya, magiging pangit ang kalalabasan. Humingi ng tawad ang ina ni Jay at sinabing wala pa silang pera. Nagmamakaawa siyang bigyan pa sila ng ilang araw. Hindi naniwala sa kanya ang pinuno ng mga siga, tapos dinampot nila ang kapatid ni Jay. Tinawag ng ina niya si Sixi, ang kapatid niya. Hinawakan niya ang ina at nagbigay ng nakakadiring komento tungkol sa anak nito na parang isang gamit na ibebenta. Sa takot nila, sinubukan nilang manlaban habang nilalait niya ang anak nila sa pagtatago imbes na tumulong. Tinawag niyang walang silbi ang bata. Sinabi pa niyang dapat lumabas ang bata at magbanat ng buto. Kahit man lang daw ang mga laman loob nito ay mabenta para magkapera. Natigilan siya nang may biglang magtanong kung 1 milyon iyon. Si iyon. Nilipat niya ang pera at nagtanong kung sapat na iyon. Pinagtawanan nila siya dahil inakala nilang nagbibiro lang ito. Hanggang sa makatanggap sila ng abiso na pumasok na ang 1 milyon wen sa account nila. Nanigas sila. Sinabihan ng isang tauhan ang boss niya na tingnan ang kanyang account. Kalmadong nagtanong si E kung sapat na yon. Tinanong siya ni Shishi kung na-hold up ba siya ng bangko. Tinanong siya ng kanyang ina kung saan niya kinuha ang pera. Nagsimulang may mapagtanto ang pinuno ng siga habang kinumpirma ng tauhan niya ang bayad. Totoo ito. Hinawakan ng pinuno si Jay sa kwelyo. Alam niyang isa lang walang silbing gamer na laging nasa loob ng bahay ang batang ito. Imposibleng magkaroon siya ng 1 milyon. Sinabihan ni Jay ang kanyang ina na pumasok sa loob. Ipinilit ng siga na malaman kung paano niya ito ginawa. Sumagot si Jay na isa lamang siyang gamer, kaya syempre, kumita siya sa paglalaro. Galit na galit ang pinuno ng mga siga. Natalo siya ng 1 milyon habang kakikita lang nito ni Jay. Idineklara niyang ang ipinadalang pera ni Jay ay hindi pambayad utang, kundi kabayaran sa kanyang natalo sa laro. Alam ni Jay na pangingikil na yon. Inabot ng lalaki si E, pero mabilis na nahawakan ni E ang pulso niya at pinilipit ito. Nabigla ang lalaki sa bilis niyang kumilos. Sinabi ni G na hindi lang siya magaling sa paglalaro. Lalo niyang pinilipit ang braso ng lalaki na nagpasigaw dito. Hindi makapaniwala ang lalaki na ito rin ang parehong walang silbing gamer. Kalmadong sinabi ni Jay na siya ay 100% na mismong taong iyon. Nagsimulang maguluhan ang iba pang mga lalaki, pero sinabihan sila ng kanilang boss na huwag gumalaw. Nanginginig na siya habang nagmamakaawa kay Jay na ayusin ito ng mapayapa. Nandidiri si Jay nang marinig siyang tawaging kapatid ng lalaki. Napansin ng lalaki ang kanyang napakabigat na presensya. Para sa kanya, pakiramdam niya'y may masamang espiritu na bumalik mula sa impyerno. Tinanong ni Jay kung gusto pa ba siyang kikilan nito. Mabilis na sinabi ng lalaki na isa lang itong hindi pagkakaunawaan at sinusubukan lang niyang maghanap buhay. Idinagdag niyang hindi na kailangang maging pangit ang sitwasyon. Dahil nakapagbayad na si Jay, wala na silang dahilan para manggulo, kaya nagmakaawa siyang palayain na. Tinanong niya ang kanyang mga tauhan kung sang-ayon sila. Siyempre, sumunod sila sa boss nila. Sinabihan sila ni G na lumayas agad sa bahay niya. Nagmamadali silang lumabas ng walang pag-aalinlangan. Pinanood sila ni Zixi at ng kanilang ina habang umaalis. Sumigaw pa si Zixi sa kanila, sinabing ang bastos nila, at kapag nakita niya ulit sila, bubugbugin niya sila. Mabilis na sumagot ang mga lalaki na hindi na sila mangangahas bumalik. Pagkatapos ay humarap si Zixi sa kanyang kapatid at humingi ng paliwanag. Nalito si G at nagtanong kung ano ba ang kailangan niyang ipaliwanag. Idiniin niya na biglang may lumitaw na milyonaryo sa bahay nila. Dahil doon ay kinabahan siya. Nag-isip siya kung paano ipapaliwanag ang lahat ng hindi pinag-aalala ang pamilya niya. Naisip ni Jay kung gaano kasarap sa pakiramdam na muling mabuhay. Sa pagkakataong ito, malusog at buhay ang kapatid niya. Sa kanyang nakaraang buhay, pumanaw ang kanyang ama at nagkasakit ng malubha ang kanyang kapatid na nagbaon sa kanyang pamilya sa malaking utang. Kinailangan niyang pasanin ang bigat ng buong pamilya. Nagpalipat-lipat siya dala ang kanyang resume. Sinabihan siya ng mga tao na umuwi muna at maghintay kung may lilitaw mang pagkakataon. Noon, mahirap makahanap ng trabaho at mahirap ang buhay bilang isang normal na tao. Nahirapan siyang makakuha ng matatag na trabaho at halos hindi na siya makasurvive. Hanggang isang araw, napadaan siya sa isang maskot na nag-aaya sa mga taong maglaro ng epoch. Sinabi nilang isa itong walang hanggang mundo, puno ng mga hindi kilalang bagay na may hindi mabilang na kayamanang naghihintay na mahanap ng mga manlalaro. Maaari pa siyang kumita ng pera sa paglalaro lang. At iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya nagsimulang maglaro. Medyo nahihiya siyang aminin ito. Isa lamang siyang baguhang warrior. Tapos ay may lumapit sa kanyang pinuno ng grupo ng gold farming dahil kailangan nila ng taong hindi takot mamatay. Sinabi nila sa kanya na ang bawat takbo ay magbabayad ng 2 copper coins. Hindi siya nag-alinlangan at tinanggap agad ito. Bawat laban na pinasukan niya ay parang isang hakbang na lang mula sa kamatayan. Pero hanggat buhay siya, pwede siyang kumita ng pera. Napansin agad ng leader na mahirap patayin si Jay. Sinabi niya na lagi kasing nakakaligtas si Jay hanggang sa huli. Para sa iba, nakakaduda yon at parang nandadaya siya.
Walang sinabi si Jay. Dahil nakita ang pagsisikap niya, binigyan siya ng leader ng isang dagdag na copper coin. Sinabihan siya nito na pagbutihin pa at patuloy silang suportahan. Nainis si Jay. Dahil sa palaging pagharap sa kamatayan, unti-unting gumaling ang pakikipaglaban niya. Tumagal, naging malakas siya para mabuhay ng mag-isa, at kaya na ring talunin ang mga boss ng solo kapag kailangan. Habang lumalakas siya, nagkaroon siya ng bagong paniniwala. Na-realize niya na hindi lang pera ang kailangan para maging pinakamalakas, kundi kayang abutin ito gamit ang purong galing at diskarte. Dahil sa kaisipang yon, pinili niya ang landas para maging pinakamalakas. Paraan din to para kumita ng pera habang pinoprotektahan ang pinakamahalagang tao para sa kanya. Buo na ang isip niya na maging pinakamalakas. Sa paglipas ng panahon, nakilala niya ang isang mabuting kapatid na lumaban kasama niya at pareho sila ng pangarap. Si Bai Lichangcheng yon. Nagkasundo silang maging pinakamalakas sa sarili nilang paraan, na umaasa lang sa sarili nilang lakas, at pagkatapos ay maglalaban sila para makita kung sino ang mas angat. Pinag-usapan ng mga tao si Jay, na kilala bilang walang kamatayang Diyos ng digmaan. Tinatawag lang siya para sa mga pinakamapanganib na laban ng grupo, pero alam ng mga nakakita sa kanya na higit pa sa normal ang galing niya. Hindi yon mapapantayan ng kahit sinong karaniwang manlalaro. Mula sa wala, umangat siya ng paunti-unti gamit ang purong galing niya. Nakabatay lang sa diskarte ang lakas niya na mas mataas kaysa sa mga ordinaryong manlalaro. Dahil dito, lumaki ang kita niya at unti-unting gumaan ang buhay ng pamilya niya hanggang sa may nagbago. Sinabihan siya ng Pinnacle Battle Agent na sumuko na. Hindi niya yon matanggap. Naniniwala siya na may laban siya sa mga pinakamagaling. Pangarap niyang marating ang tuktok ng epoch at tumayo sa rurok nito. At higit pa doon, mapapagaling ng premyong pera ang sakit ng kapatid niya. Tinanong niya kung bakit siya kailangang matalo. Ipinaliwanag ng agent na pera ang kumokontrol sa tinatawag na pinnacle competition na ito. Bilang isang ordinaryong tao, wala siyang laban sa mga manlalarong sinusuportahan ng mayayaman. Para sa kanila, simula pa lang ay talo na siya. Bukod pa rito, ang kalaban niya ay ang matalik niyang kapatid na si Changcheng. Ang pagkatalo niya ay nangangahulugang tutulungan niya itong maabot ang pangarap nito, pero naniniwala si Jay na hindi sisirain ni Changcheng ang pangako nila. Dahil alam ni Changcheng ang dahilan kung bakit siya naglaro, naramdaman niyang tama lang na ibigay ang lahat. Buo na ang isip niya na maging pinakamalakas. Handa siyang isugal ang lahat para lang matalo si Balay. Kahit ordinaryo lang siya, pinili niyang labanan ang tadhana at umangat sa sarili niyang galing. Sa kaibuturan niya, naniniwala siyang tama ang daan na ito hanggat patuloy siyang sumusulong. Binalaan siya ng agent na kung hindi siya papayag, gagawa ng paraan ang mga mayayaman para pilitin siyang sumuko, kaya iminungkahi nila na imbes na bumagsak mula sa tuktok, dapat kunin na niya ang pagkakataon para magretiro. Inisip niya ang agwat nilang dalawa. Kahit ilang beses mabigo si Balay, makakabangon pa rin siya dahil sa malakas niyang suporta. Pero para sa tulad niya, kapag nabigo siya ng isang beses, tapos na ang lahat. Wala siyang pangalawang pagkakataon. Saktong may sinagot siyang tawag, at ramdam na niyang may mali kaya tinanong niya ang nanay niya kung anong nangyari. Nanginginig ang boses ng nanay niya nang sabihing itinigil na ng ospital ang paggagamot dahil wala na silang pera, at biglang lumala ang lagay ng kapatid niya. Nagmamakaawa ito na sumuko na siya dahil may mga nakakadudang lalaking nakaitim na nagbabantay sa ospital. Pagkarinig nun, nabitiwan niya ang telepono sa sobrang gulat at umiyak siya habang iniisip ang kapatid niya. Sa kasalukuyan, tinanong siya ni Zixi kung umiiyak ba siya. Para pakalmahin ang kapatid, pinilit niyang ngumiti. Sinabi nito na ang kakaiba ng kinikilos niya. Nagduda ang kapatid niya kung kaya ba talaga niyang kumita ng ganoong kalaki sa laro. Sinabi niyang dahil nakapagbukas siya ng mystery box at nakabenta ng equipment sa napakalaking halaga. Sinabi niya rito na gagaan na rin ang buhay nila ngayon. Natuwa ang kapatid niya nang marinig yon kaya tumakbo para kunin ang EA helmet para makapaglaro rin. Sumigaw siya na bawal maglaro ang mga menor de edad. May kani-kanyang dahilan ang bawat isa sa paglalaro. Ang iba ay para sumikat, ang iba para sa pangarap, at ang iba naman ay para lang takasan ang realidad. Pero para kay Jay, simple lang ang dahilan niya. Gusto niyang maging pinakamalakas. Ang mga tao sa ibaba ay sapat ang tatad para mabuhay. Sanay silang isugal ang buhay nila para sa pera, para na rin silang mga halimaw. Kahit gaano pa kasama ang sitwasyon, nakakahanap sila ng paraan para magpatuloy. Pero ang totoo, laging may dahilan kung bakit patuloy na lumalaban ang isang tao. Para sa kanya, simple lang. Gusto niyang maging pinakamalakas dahil ang natitira lang sa huli ang kayang protektahan ang mga pinakamahalagang bagay. Kaya naman pinili niyang maglaro. Sa buhay na ito, gusto niyang maging pinakamalakas, pero kailangan muna niyang bumili ng mga gamit. Kaya pumunta siya sa opisyal na tindahan ng Epoch, ang Dimensional Edge. Maraming iba't ibang gamit sa loob. Sa nakaraan niyang buhay, nangyari lang ang pag-ipon niya sa kalagitnaan hanggang huling bahagi ng laro para makabili ng gamit, at kahit noon, 2 tier pa ring mas mababa ito sa pinakamagaganda. Pero si Changcheng, simula pa lang ay gamit na ang mga top-tier gear tulad ng Supreme Thunder. Nakilala siya ng nagtitinda. Tinanong nito kung hindi ba umepekto sa kanya ang entry-level na model.
Sinabi niyang gusto niyang bumili ng Supreme Thunder. Hindi makapaniwala ang lalaki sa narinig niya. Pagkatapos ay ninisyan siya nito at sinabing hindi naman sa pinangangaralan siya, pero ang ganoong usapan ay para lang sa mga totoong pro player. Binaliwala siya ng lalaki at sinabing imposible yon para sa kasing edad niya. Sinabi nito na kahit 10 taon pa siyang magtrabaho, hindi pa rin niya kayang bilhin kahit ang maliit na bahagi ng device na yon. Tapos may pumasok na isang tao at binayaran ng buo ang Supreme Thunder. Agad na nag-iba ang trato ng nagtitinda sa mayamang customer na ito na nagngangalang Reckford. Sinabi niyang isa lang ang stock sa buong lungsod at espesyal itong inihanda para sa kanya. Nakilala ni Jay ang boses ni Reckford. Bumulong ang mga kasamahan ni Reckford na nadiskartehan sila ng isang tanga na nagngangalang Linjay. Sinisi ni Reckford ang mga gamit niya kaya hindi niya mapabagsak si Jay. Halatang galit na galit siya. Tapos napansin niya si Jay na nakatayo sa tabi niya. Sinabi ni Jay na sadyang nagkikita ang mga magkaaway sa makipot na daan. Ipinaalala niya dito ang huling banta nito at tinanong kung gusto pa ba nito ng isa pang leksyon. Napagtanto ni Reckford na nabigo si Xialian na tapusin siya sa laro. Inamin niyang matigas si Jay pero totoong buhay na ito at kampante si Reckford dito. Ipinaalala sa kanya ng tauhan niya na yon din ang sinabi niya noon sa Meltdown. Pinilit niyang nandaya ang bata sa laro, pero sa totoong buhay, hindi na ito makakapandaya. Bukod doon, 3 laban sa isa sila, kaya inutusan niya ang mga ito na turuan ng leksyon ang bata. Mabilis silang sinabihan ng nagtitinda na huwag mag-away roon. Binalaan niya si Jay na huwag magpadalos-dalos, at ipinaalala na ang kaharap nito ay si Young Master Reckford. Pinilit niya itong lumuhod at humingi ng tawad, dahil hindi raw nito kayang bayaran kung may masira sa tindahan niya. Napabuntong hininga si E at sinabing dapat manatili sa laro ang laro at hindi na dinadala sa totoong buhay. Idinagdag pa niyang balak na sana niyang palampasin yon. Lalo pang nagalit si Reckford at naglabas ng patalim. Desidido siyang bawiin ang dangal na nawala sa kanya sa laro. Galit din ang mga tauhan dahil pinaghirapan nila ang kanilang level. Inattack siya ni Reckford. Pinaaktibo ni Jay ang kanyang mata. At sa sandaling iyon, tila bumagal ang oras. Naisip niya kung paano hinasa at sinanay ng 5 taong malulupit na labanan sa asura ang kanyang isipan. Bumilis ng husto ang bilis ng kanyang reaksyon at reflexes. Dahil sa sobrang bilis ng kanyang reaksyon, pakiramdam niya'y mas mabagal ang paligid kapag nakikipaglaban, at ganoon din ang nangyari sa totoong buhay. Matapos iwasan ni Jay ang atake, pinaratangan siya ni Reckford na nandadaya rin sa totoong buhay. Naghanda siyang gumanti ng suntok at pinatamaan siya ng isang mabigat na suntok. Mukhang iniwan na ng kaluluwa ni Reckford ang kanyang katawan. Sinabihan siya ni Jay na imposibleng mandaya sa totoong buhay. Pagkatapos ay sinabihan niya ang 2 natitirang lalaki na sabay siyang atakehin para makatipid sa oras, pero pinili ng mga lalaking iyon na iwanan ang kanilang boss. Kaswa na nagbayad si Jay at sinabihan ang clerk na ihanda ang Supreme Thunder. Nagulat ang lalaki at nagtanong kung paano siya kumita ng ganoon kalaking pera bilang isang obrero. Simpleng sinabi lang ni Jay na sapat ang kanyang balanse. Umalis siya ng tindahan bitbit ang isang kahon. Pero napansin niyang may naghihintay sa kanya. Isa itong malaking lalaking may berdeng buhok. Nakilala niya itong si Hawk mula sa laro. Tinanong niya kung bakit hindi ito umatake noong sumugod ang kanyang mga kasamahan. Nauutal si Hawk. Nahihirapan siyang sabihin ang gusto niyang sabihin. Pagkatapos ay bigla niyang sinabi na gusto niyang mas maging malakas. Medyo nakakatawa ito para kay Jay. Nagpakilala siya bilang Hawk, isang Retribution Knight. Nagkaawa siya sa Blade of Dawn na tanggapin siyang disipulo. Sinabi ni Jay na wala siyang planong kumuha ng disipulo at tumalikod para umalis, pero hinawakan siya ni Hawk at sinabing mula nang makita siyang lumaban na parang Diyos ng digmaan na nagbalik mula sa impyerno. Napagtanto niyang isang tunay na powerhouse si Jay. Inamin ni Hawk na pinili niya ang Retribution Flame Talent dahil natatakot siya. Sinabi niyang takot siyang lumaban, masaktan, at humawak ng totoong responsibilidad. Idinagdag niyang tinatago lang ng kanyang maaangas pero walang kwentang effects ang kanyang kaduwagan. Inamin niyang isa siyang talunan. At ngayon, gusto niya talagang mas maging malakas at maging makapangyarihang tulad ni Jay. Kaya nagmakaawa siyang muli na tanggapin siyang disipulo. Humingi ng tawad si Jay at sinabing sa ngayon, wala siyang planong kumuha ng disipulo. Naisip niya rin na hindi pa rin naiintindihan ng lalaki kung ano ang tunay na mahalaga. Gayunpaman, idinagdag niyang baka pagdating ng araw, maaari niya itong isaalang-alang. Nagliwanag ang mga mata ni Hawk nang hindi siya lubusang tanggihan ng Blade of Dawn. Alam ni Jay na kapag inamin ng isang tao ang kanyang kahinaan, nagsisimula na siyang lumakas. Nabanggit niyang nag-update ngayon ang Epoch at naghahanda para i-launch ang version 1.0. Naisip niyang pagdating ng panahon, maigi niyang obserbahan si Hawk bago magdesisyon. Sumigaw si Hawk na gagamitin niya ang oras na ito para patunayan ang kanyang sarili. Ipinahayag niyang karapat-dapat siyang maging disipulo ng Blade of Dawn. Sa sandaling iyon, nagsimulang umikot ang gulong ng tadhana, nagbago sa paraang lubhang kaiba sa dati, at isa itong bagay na walang inaasahan ng sinuman. Pag-uwi, isinuot ni E ang kanyang ear helmet. Handa na siyang dominahin muli ang laro. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw siya sa harap ng kanyang bahay sa laro.
Hindi pa siya nakapunta roon simula nang ibigay ni Mayor Green ang susi sa kanya. Pagkatapos ay napagtanto niyang itinakda ng update ang default login point niya sa kanyang sariling bahay. Pinihit niya ang susi at sinabing nakabalik na siya. Sinalubong siya sa kanyang pag-uwi bilang Lord Blade of Dawn. Isang system message ang lumitaw na nagsasabing binuksan ng update ang house renovation feature na nagpapahintulot sa kanyang malayang baguhin ang bahay. Sinabi rin nito na ang lupain sa loob ng 500 meters na radius ay personal na teritoryo na niya. Ipinaliwanag ng sistema na habang tumataas ang kanyang reputasyon sa Epoch, mas maraming lupain ang makukuha niya sa hinaharap. Nagulat si Jay nang mapagtantong may ganitong feature pala. Inamin niya na sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya nagkaroon ng bahay, kaya wala siyang masyadong alam tungkol dito. Nang lumingalinga, nakita niyang walang laman ang bahay at hindi man lang matitirhan. Tinignan niya ang renovation options at nakita ang mga luxury floor tiles, isang leather sofa, isang chandelier, at kahit isang weapon rack, na lahat ay nagkakahalaga ng silver coins. Napagtanto niyang ang bahay na ibinigay sa kanya ni Mayor Green ay idinisenyo para ubusin ang lahat ng kanyang pinaghirapang pera. Kung ikukumpara sa gastos, naisip niyang makakabili na ito ng totoong mansyon, at tinawag niya silang mga garapal na manghuhutot. Gayunpaman, maganda ang tanawin, kaya hindi naman lubos na sayang ang pera. Habang nakaupo sa loob, naisip niyang pwede naman siyang kumita ulit ng mas maraming pera mamaya. Biglang may nag-doorbell. Naglakad siya patungo sa pinto para tingnan. Binuksan niya ito ng bahagya at tinanong kung sino ito. Ito ay ang ating number 1 body waifu na si Leon. Napasimangot siya, pakiramdam niya'y minamalas na siya. Sinubukan niyang isara ang pinto, pero itinulak niya ito at sinabing pwede na silang ituring na matandang magkaibigan. Tinanong niya kung hindi ba talaga siya welcome. Naisip niya kung paano kontrolado ni Leon ang buong underworld ng bayan, at walang magandang maidudulot ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Kilala rin na maraming manlalaro sa Epoch ang mahilig sa malisyosong Ang mga manlalarong nakakuha ng pulang pangalan ay hindi makagalaw ng malaya sa karamihan ng mga pampublikong lugar, pero kinukupop ng mga underworld nis na tulad ni Xiao Lian ang mga kinatatakutang manlalarong ito para bigyan ng serbisyo. Siyempre, may karagdagang bayad ang kanyang mga serbisyo, at kadalasang sakit sa ulo ang sinumang naghahanap sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niyang mayroon siyang trabaho na pagkakakitaan niya. Sinabi niya ngayon lang siya nakakita ng isang nisi na direktang pumunta sa pinto niya para mag-alok ng quest. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi na hindi siya interesado. Mas malakas niyang itinulak ang pinto at tumama ito sa mukha niya. Sinabi niya na sa Meltdown, walang iba kundi siya lang ang makakatapos sa quest na ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na may lumitaw na lungga ng isang halimaw na kumakain ng tao sa Western Ridge. Wala siyang kaalam-alam na may nangyaring ganoon. Ipinaliwanag ni Leon na napakalakas ng nilalang at nakain na nito ang ilan sa kanyang mga tauhan, kaya kailangan niya ng taong ayos dito. Sinabi niya na karaniwang nagtatrabaho ang kanyang mga tauhan malapit sa bayan. Tinanong niya kung bakit sila pupunta pa sa Westwind Ridge para lang mamatay. Sinabi ni Leon na sa kanilang linya ng trabaho, mas mainam na huwag masyadong magtanong. Sinabihan niya itong magdesisyon na lang kung kukunin niya ang trabaho, at nag-alok ng 100 copper coins bilang pabuya. Gumanti si Jay at sinabing 10 silver coins na lang. Nagulat si Leon at sinabing napakamahal nito dahil ang 10 silver coins ay katumbas ng 1,000 copper coins. Kalmado siyang sumagot na dahil siya ang makakatapos ng quest, may karapatan siyang magtakda ng presyo. Madiin niyang sinabi na 10 silver coins na ang huli niyang alok. Nagreklamo si Leon na sa ganoong halaga, kaya na niyang arkilahin ang bawat manlalaro sa bayan. Tinanong niya kung bakit pa niya kailangan ito. Sinabi niyang kung pinuntahan siya nito ng personal, siguradong mayroon itong sariling dahilan. Idinagdag niya na kung ayaw nitong sabihin, siya na lang ang magsasabi. Naging interesado si Leon doon at sinabing sige, ituloy niya. Ibinunyag niya na ang vault ng kayamanan ni Leon ay matatagpuan sa Westwind Ridge at isa itong tagong dungeon. Pagkatapos ng update, sinakop na ang kuweba ng mga nag-respawn na halimaw. Sinabi niya na gusto nitong bawiin ang kanyang kayamanan, ngunit walang mahanap na tamang tao para gawin ito. Nagulat siya na alam niya ito. Alam niya na ang nakaw na yamang itinago nito roon ay mas malaki pa ang halaga sa 10 silver coins, na posibleng higit pa sa 100 gold coins kasama ng maraming mamahaling bagay. Nagulat si Leon at nagtanong kung paano niya nalaman ang lahat ng ito, at sinabing isa lamang siyang baguhang manlalaro. Sinabi niyang siya ay isang taong isinilang muli. Idinagdag niya na walang lihim ng inisi ang hindi niya alam. Sa nakaraang buhay niya, ang taguan ng yaman ni Leon ay naging isang misyon para maghanap ng kayamanan. Nagdulot ito ng matinding pagkahumaling sa buong server, at isa siya sa mga manlalarong sumali. Pero nangyari lamang ito matapos mawasak ang Meltdown noong umpisa pa lang ng laro. Nalugmok si Leon sa kadiliman. Pumatay siya ng maraming inosenteng manlalaro, kaya kalaunan ay tinugis siya ng isang subjugation team. Sa huli, si Xialian ng Dark Street ay naging isa na lamang pangalan na nakatala sa kasaysayan ng Epoch. Sinabi niya rito na ang totoong gusto niyang pag-usapan ay ang ninakaw na pera.
Idinagdag pa niya na kung isusumbong niya ito kay Mayor Green, siguradong hindi na aabutin ni Xialian ng Dark Street ang susunod na bersyon ng laro. Galit na isinumpa ni Leon si Mayor Green, at sinabing hindi ito mangangahas na makialam sa negosyo niya. Inamin niya pagkatapos na malaking halaga ang 1-0 pilak na barya para sa kanya dahil lubos niyang pinahahalagahan ang pera. Gayunpaman, sinabi niyang hindi niya madaling matatanggap ang ganoong kawalan. Dahil masyado siyang nag-aalala sa pera, sinabi niya rito na kaya niyang tapusin ang gawain nang walang hinihinging kahit isang barya. Sa gulat, nagtanong si Leon kung seryoso ba siya. Isang malapad na ngiti ang nakita sa kanyang mukha. Bilang kapalit, gusto niyang bitawan nito ang posisyon bilang tagapamahala ng Dark Street. Naisip niyang ang pagiging isang kontrabida ay hindi nangyayari sa isang iglap. Kailangan nito ng oras, pareho sa totoong buhay at sa laro. Naalala niya noong una niya itong makita, iba ang naramdaman niya rito kumpara sa pagkakakilala niya dati. Naalala rin niya na ang kwento nito ay nag-umpisa lamang bilang isang maliit na misyon sa laro. Kalaunan, nawasak ang Meltdown at bumangon si Chanter Griffin bilang bagong pinuno. Napatay si Mayor Green at sumuko si Zhao Lian sa malupit na si Griffin. Naging kasabwat siya nito sa kalaunan. Nagsimula siyang maniwala sa kasamaan ng kalikasan ng tao at isinabuhay ito, hinahayaang lumawak ng walang tigil ang kadiliman sa kanyang pagkatao. Naging kontrabida siya tapos ay naging isang boss. At sa huli, siya ay napatay. Pero sa buhay na ito, nakita niya ang ibang bahagi ng pagkatao nito. Nakita siya nitong pamunuan at hikayatin ang mga tao niya at inamin nito ang sariling kahinaan. Binigyan pa siya nito ng regalo sa pagtulong sa kanya, na nangangahulugang minsan ay naging isa siyang taong nakakaramdam ng saya at pananabik mula sa purong labanan. Naisip niyang baka magsimulang magbago ang daloy ng kapalaran dahil sa maliit na pagkakaibang ito. Sumigaw si Leon na imposible yon. Pinaandar niya ang Eye of True Sight na nagpapahintulot sa kanyang makita ang mga kasinungalingan ng mga gnisi. Nang mapagtanto ito, galit na sumigaw si Leon na ginamit niya ang item na ibinigay nito para tiktikan siya. Sinabi niyang may mga bagay sa Dark Street na napakahalagang mawala, kahit na mga hulugan pa itong isuko ang lahat. Kinilala siya ni Leon, at sinabing iginagalang niya ito bilang Blade of Dawn kahit paminumura niya ito. Pagkatapos ay binunot niya ang kanyang espada. Tinitigan niya ito at mariing sinabing teritoryo niya ito, at sinabihan si Leon na magbigay galang. Idinagdag niya na tanging siya lang ang makakatulong na mabawi ang kayamanan nito. Sinabi ni Leon na ang kayamanan na iyon ay ang kanyang ipon sa buong buhay, at kung iwan niya ang underworld, sapat na ito para siya ay mabuhay at makapagsimula pa ng isang negosyo. Sa huli, pumayag siyang ipaubaya sa kanya ang misyon.